Ako ang tagapagmana ng pamilya Chen sa Jingcheng, ang iyong master ng Bijan. Nag-iisa ko ng 10 kaon. Sumailalim sa pagsubok. Ngayon, malapit nang matapos ang 10 kaon. Asawa ko, Juan Juan. Bibigyan ko kayo ng malaking sorpresa. Hello, ako ito. Ipahayag ninyo. Ngayon, 2 buwan mula ngayon. Mag-host ako ng Heavenly Kings Banquet sa Jiangcheng para masaksihan ng buong mundo ang pagsilang ng bagong hari. Opo, young master. Nagyayabang na naman si Chen Fan. Kuya Yong, nandito ang anak mo para hanapin ka. Juan Juan. Papa, Bakit ka nandito? Papa, ako ang nanguna sa buong baitang. Ay, ang galing mo naman. Para gantimpalaan akong guro. Pinapasok niya ako sa Young Pioneers. Ito ang una kong pulang scars. Ito ang regalo ko para kay Papa. Papa, gusto mo ba? Gusto ko. Juan Juan, ang aking mabuting anak. Ikaw ang pinakamagandang regalo na ibinigay ng Diyos kay Papa. Ipinapangako ko sa iyo, Papa. Gagawin kong ang aking Juan Juan ang pinakamarangal at pinakamasayang little princess sa buong mundo. Naniniwala si Juan Juan kay Papa. Tara na, dadalahin ka ni Papa para kumain ng masarap. Para gantimpalaan ang aking little princess. Kuya Yong, alis na ako. Dahan-dahan. Sabihin mo. Kian, dadalhin ko ngayon si Juan Juan sa Tianfu Restaurant para kumain ng masarap. Tapos ka na ba diyan? Gusto mo bang sumama? Chen Fan, ano ang sinasabi mo? Wala ka bang ideya kung gaano kahirap ang buhay natin ngayon? Tianfu Restaurant. Habang naghihirap ka, lalo ka namang nagpapanggap. Hindi, Kiaosi. Sa totoo lang. Ano ang sa totoo lang? Ang tagal na nating magkasama. Wala akong naramdamang seguridad. At nagkaroon ka pa ng ugaling magwaldas ng pera. Sa tingin ko, ang buhay na ito ay hindi na kayang tiisin kahit 1 minuto pa. Kiaosi, ano ang sinasabi mo? Bingi ka ba? Sabi ko hindi ko na kayang makasama ka kahit 1 minuto pa. Ganito na lang. Sa loob ng 2 araw na ito ayusin na natin ang papeles ng dibosyo. Ang pabigat na yan ay sayo. Pagkatapos nito, lumayo kayong mag-ama sa akin hanggat maaari. Kiaosi, paano mo nasabi yan kay Juan Juan? Alam mo ba malapit ko nang gawing pinakamarangal ang mag-ina ninyo? Hello. Papa, hindi ba ako naging mabait, Papa? Hindi na ako kakain ng masarap na pagkain. Huwag na kayong mag-away ni Mama, okay? Hindi mo yan kasalanan. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ni Papa na ikaw at si Mama umalis ka. Mag-ingat ka. Jiang A 85,212. Jiang A 85,212. Papa, gumising ka. Papa, tulong. Papa, dali. Papa, anong nangyari kay Papa? Papa, ayos lang yan, Papa. Papa, huwag kang mag-alala. Doktor, kumusta po ang papa ko? Critical ang pasyente, kailangan agad operahan. Nasaan ang pamilya ng pasyente? Papuntahin niyo siya agad para pumirma. Ako na po. Bata, hindi mo kaya yan. Nasaan ang mama mo? Si Mama po ayaw na po niya sa amin ni Papa. Telepono ng kamag-anak ng pasyente? Natawagan na po. Pero sabi po ng babae, hiwalay na raw po sila ni Mr. Ken. Sabi niya, hindi raw niya problema kung mamatay o mabuhay. Pinagsabihan pa po kami na huwag siyang abalahin sa pagbabar. Paano na to? Walang pipirma, hindi pwedeng operahan. Hoy, bata, anong ginagawa mo? Pakiusap, iligtas niyo po ang papa ko. Si Juan po, gagawin ang lahat para makabayad sa inyo. Pakiusap po. Iligtas niyo ang papa ko. Ang bait na bata. Kung tatanggihan ko siya, habang buhay akong kukulitin ng konsensya ko. Pakiusap, iligtas niyo po ang papa ko. Sige, operahan agad. Anumang responsibilidad, ako ang mananagot. Salamat, Dr. Tio. Bata, gising na ang tatay mo. Tete, ako si Juan. Aking mahal,
Nailigtas ang buhay niya pero dahil sa matinding pagkabagok sa ulo, nagkaroon siya ng concussion, panandaliang nawalan ng alaala at naging parang bata. Juan. Ayos lang po. Kahit ganyan po, ayos lang. Deti po, kayo ang nag-alaga kay Juan, gayon po, si Juan naman ang mag-alaga sa inyo. Napakabait na bata. Bakit naman ganito ang kapalaran niya? Iniwan na siya ng nanay niya, tapos ang tatay niya naging parang bata pa. Ano na lang ang mangyayari sa kanila sa hinaharap? Juan. Doktor, tingnan niyo po, tinawag ako ni tatay. Masakit ang ulo. Anak, sasabihin ko sa iyo, ito ay tinatawag na memory residual. Maliban kung patuloy na gagamitin ang gamot, may posibilidad pa rin gumaling. Pero hindi mo yan kayang bayaran, bata ka pa. Kanina, para iligtas ang tatay mo, naubos na ang health insurance ninyo. Kung kailangan pa ng gamot sa susunod, malaking halaga ang kailangan mong bayaran ng buo. Bata, hindi ka naman sinisiraan ni Tio, pero sa sitwasyon ng tatay mo, mas mabuti pa sana. Hindi. Dr. Tio, Nurse Ete, pakiusap po, huwag niyo pong sukuan ang tatay ko. Si Juan po ay pwedeng mamulot ng bote, pwede rin pong gumawang handicrafts. Pakiusap po, huwag niyo pong sukuan ang tatay ko. Bata, hindi mo naintindihan, ang utang na ito ay hindi mo kayang pasanin, bata ka pa. Bata ka pa, kung papasanin mo ang utang na ito, masisira ang buong buhay mo. Pero Dr. Tio, kung wala na po akong tatay, kahit gaano pa po kalaki ang kitay ni Juan sa hinaharap, hindi na po may babalik ang isang tatay. Hello, Lolo. Ang bait talaga ni Juan. Juan, pumunta ka sa room 5. Ete nurse, pakibantayan po si Papa. Walang problema, sige na. Magpahinga ka ng maayos. Sage po, kawawa naman ang batang ito. Bata pa lang siya, pero kailangan na niyang alagaan ang kanyang tatay na may sakit sa pag-iisip. Nga, wala pa akong nakitang kasing sipag niya. Narinig ko, hindi lang siya gumagawa ng handicrafts, gumagawa ng mooncakes. Pati sa gabi, namumulo siya ng basura sa kalye. Sa murang edad, hindi ko alam kung paano niya nakakayanan ang lahat ng ito. Sino ba naman ang hindi magsasabi niyan? Ang lubid ay laging napuputol sa pinakamanipis na bahagi. Ang malas ay laging dumarating sa mga sawimpalat. Kung makakatulong tayo, tulungan natin sila. Mama, bakit ka nandito? Nakakainis. Bakit ka laging nakikita? Ikaw na peste ka? Mahal, ito ba ang anak mo sa dati mong asawa? Ang ganda ng batang babae. Kaso, napakapayat. Para siyang kawayan. Mama, iniwan mo kami ni Papa nitong nakaraang araw. Para lang sa tiyong na ito? Manahimik ka. Ang isang maliit na peste ay naangahas pang makialam sa akin. Sasabihin ko sa'yo, matagal na kaming naghiwalay nung walang kwenta mong ama. Ngayon, ang buhay ninyong dalawa, wala akong pakialam kahit 5. Mahal, huwag kang mag-isip mo masama, ha? Matagal na akong nakipaghiwalay sa pesting ito. Huwag kang mag-alala, mahal. Paano naman ako hindi magtitiwala sa iyo? Batang babae, tulungan mo akong palitan ang benda. Bibigyan kita ng tip. Tiya, hayaan niyo po akong tanggalin ang inyong jacket. Aray, ang galing mo namang umarte. Sinaktan mo ako. Tumayo ka. Bobo, paano mo ginagawa ang mga bagay-bagay? Pasensya na. Sa susunod, mas magiging mengat ako. Umalis ka. Ang lampa-lampa mo. Bakit ba nagkaroon ako ng anak na kasing tanga mo? Hindi ka pa alis? May ginagawa ka pa ba rito? Kung may kailangan po kayo sa susunod, tawagin niyo lang po si Juan. Gagayin ko po ng maayos. Ang cute-cute mo talaga. Baliw ka na ba sa pera? Bakit ba nagkaroon ako ng anak na katulad mo? Nakakainis. Ayos lang, para kay Papa. Ayos lang kay Juan kahit anong sabihin nila. Ito talaga ang mga taong galing sa laylayan. Tandaan mo, huwag ka nang babalik dito. Teka, May ipagutos pa po ba kayo? maliit na bata. May kinuha ka ba sa akin? Ano po? Nga, mahal. Nasaan na yung gintong relo mo dati? Chen Juan, 2 buwan lang tayong hindi nagkita. Marunong ka nang magnakaw. Ano? Hindi po. Nakuha mo pang magdahilan. Tinuruan po ako ni Papa na kahit gaano kahirap, hindi dapat gumawa ng ganoong bagay. Nakuha mo pang banggitin ang tatay mong walang kwenta. Ngayon, naging ganito ka. Siya ang nagturo niyan. Tama na. Best, ibalik mo agad ang kinuha mo sa akin.
Kung hindi, hindi na ako magiging mabait sa'yo. Hindi ko po ninakaw. Nagsisinungaling ka pa, ano? Ilabas mo na. Ma, bakit hindi po kayo naniniwala sa akin? Anak niyo po ako, di ba? Kapag nakita ko yan, tingnan natin kung ano pa ang sasabihin mo. Ako na ang maghahanap. Umalis ka. Sandali. Ito, isang pagkakamali lang ito. Ganoon na lang. Bigyan mo siya ng 100 piso. Pero tandaan mo, maliit na bata. Isa ka lang hamak na tao. Huwag ka nang bumalik dito. Naalala mo ba, hamak na tao? Bakit hindi ka pa umaalis? Ano pa ang hinihintay mo? Umalis ka. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Kahit gaano kasakit, huwag kang umiyak. Chen Juan, ganito na ang sitwasyon ni Papa. Hindi ka na isang bata na walang inaalala. Kailangan mong maging responsable at matatag. Juan, Juan, anong nangyari sa'yo? May masamang tao bang nang api sa'yo? Ayos lang po, Papa. Tingnan mo, nakakita tayong pera. 100 piso pangga. Papa, malapit na nating makumpleto ang pambayad sa ospital. Kapag gumaling ka na, mas magsisikap pa si Juan. Mas gusto kong makita si Juan na masaya. Nitong mga araw, hindi na ngumingiti si Juan. Papa, Juan, huwag kang umiyak. Nandito si Papa. opo. Papa, hindi iyak si Juan. Huwag kang umiyak. Papa, gagayin ni Juan ang lahat para gumaling ka. Gumaling ka. Gumaling ka. Honey, bakit mo naman pinakawalan agad ang pesteng batang yon? Paano kung pumasok ulit siya sa kwarto natin sa gabi at magnakaw? Sa totoo lang, may nagustuhan ako sa batang yan. Ano ang sinasabi mo? Ang ibig kong sabihin, may nagustuhan akong isang bagay sa kanya. Tama. Simula nang maaksidente si Eyang, kulang na siyang isang mata. Tamang-tama, pwede nating gamitin ang sa pesteng batang yan. Ang mata na kailangan ni Eyang ay nasa kanya. Pero, hindi ka naman siguro magdadalawang isip, di ba? Ano ba yung sinasabi mo? Bakit naman ako magdadalawang isip? Kahit na ako ang nagluwal sa kanya, wala siyang kwenta. Hindi tulad ng anak mong si Eyang. Napakabuti niya. Kung magagamit ni Eyang ang kanyang mata, malaking swerte na yon para sa kanya. Magaling. Hindi na sayang ang pagmamahal ko sa'yo. Kaso, medyo magulo ngayon. Kahit bata pa siya, kailangan nating makuha ang kanyang pahintulot. Huwag nating palakihin ang issue. Naiintindihan mo? Mahal, narinig ko na babalik na raw ang Young Master Bijan. At mag-host para ang Heavenly Kings Banquet dito sa Jiangcheng. Dahil ba yan sa nangyayari ngayon? Huwag kang magtanong ng mga bagay na hindi mo dapat malaman. Gusto ko lang naman tumulong sa'yo. Kung isasama mo ako sa Heavenly Kings Banquet, matutulungan kitang makipag-ugnayan sa mga asawa at anak ng mga makapangyarihang tao. Pareho lang kaming mga babae, madaling kausapin. May punto ka diyan. Ganito na lang. Tulungan mo akong ayusin ang problema sa mata ni Eyang at isasama kita sa Heavenly Kings Banquet. Mahal, deal! Anak ko siya. Ako ang pinakakilala sa kanya. Kapag napilitan siya sa sukdulan, wala siyang magagawa kundi sumunod. Ayusin ko na to para sa'yo ngayon. Kapatid, may ipapagawa ako sa'yo. Nandito ka na pala. Juan, Papa, saan ka galing? Naiinip na si Papa kakahintay. Gusto ko ng lollipop. sige, Papa, behave ka. Bibilhan ka ni Juan. May lollipop na ako. Tito, bilangin mo po. Hindi na kailangan bilangin. Ilagay mo na lang dyan. Ana, kunin mo na tong pea. Huwag mong ubusin sa papa mo. Bumili kayo ng masarap na pagkain para sa sarili mo. Naiintindihan mo ba? Kung magkasakit ka, sino ang mag-aalaga sa papa mo? Salamat po, Tito. Ikaw lang po ang tanging kamag-anak ni Juan bukod kay Papa.
Sige na, umuwi na kayo. Umuwi na kayo ng papa mo. Hay, hindi pa rin umabot ng 100. Hindi pa rin po sapat para sa bayarin sa ospital. Juan. Ang tamis ng lollipop. Kumain ka rin. Juan, ikaw hindi mo ba gusto ang lollipop? Ayos lang. Dadalhin ka ni Papa para kumain. Kumain ng masarap. Kumain ng masarap. Naalala ko na. Parang nasabi ko na yan dati. Ayos lang po. Papa, huwag na po nating isipin yan. Manatili na lang po tayo rito at mamuhay. Sumasakit ang ulo ko. Ayos lang. Diyos ko po. Ayos lang, Papa. Bakit mo naman pinahihirapan ang ganitong kabait na bata? Ayos lang, Papa. Tito, balita ko, yung walang kwentang yan, araw-araw pumupunta rito para magbenta ng basura. Nasaan siya? Anong sinasabi mo? Wala namang ganon. Ay naku, walang kwenta, nandito ka pala. Halika, may kailangan ako sa'yo. Tito, ano ang gusto mong gawin? Hindi ka gusto ni Juan. Huwag kang lumapit. Hindi pa patay ang tanga. Joe, stop already. Joy, tama na nga yan, OL. Joe, sapat na. Kawawa naman ang mag-ama na iyon. Anong kinalaman mo diyan? Ngayong araw na ito, isang bagay lang ang gagawin ko. Itama ang ugali ng pamilya. Maliit na pest. Ikaw ang pumulot ng lahat ng basurang yan? Opo, kumikita po ako sa pagpupulot ng basura. Para po may pambuhay kay Papa. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Ikaw na walang kwenta ka. Bakit yan pa ang ginagawa mo? Araw-araw na lang nagpupulot ng basura. Ang reputasyon ng pamilya Kiao, sinira mo na ng tuluyan. Alam mo ba yan? Walang kwenta ka rin. Huwag mong apihin si Juan. Ang cute mo. Naglakas loob ka bang itulak ako? Ang cute mo. Papa, Tito, huwag mong saktan si Papa. Sige, ako na lang ang saktan mo. Hindi na muling mamumulot ng basura si Juan. Huwag mo nang saktan si Papa. Papa, ayos ka lang ba? Itms TJ Wok isa. Tito, kung ang pesteng to ay magbebenta pa ng basura rito, hampasin mo siya. Hampasin mo siya ng malakas. Yaoy, ao ka pa ba? Pamangkin mo siya sa dugo. Pamangkin sa dugo. Kalokohan. Matagal nang hiwalay ang ate ko sa tatay niya. Ikaw lang, matandang hukluban. Ang tingin mo pa rin sa kanya ay tunay mong apo. Alam mo ba? Tito, gusto mo ba kaming itulak ni Papa sa bingit ng kamatayan? Itutulak ko kayo sa bingit ng kamatayan. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi dahil sa'yo, matagal nang nakahanap ng mas magandang kapalaran ang ate ko. Alam mo ba? Ito ang kinita ko ngayon. Wala na. Binubuli mo si Juan. Hindi kita patawarin. Hindi mo ako patatawarin. Ha? Sabi mo hindi mo ako patatawarin. Papatayin kita. Huwag mong pigilan si Papa. Huwag mong saktan si Papa. Huwag mo akong pigilan. Aba, ikaw. Ang cute-cute mo, sinasaktan ako. Agbati, Great Protector. May utos ang Young Master. Bibigyan niya ng walang hanggang karangalan ang kanyang asawa at anak. Kayo'y humayo agad. Ihanda ang Supreme Gold Invitation. At maringal na imbitahan si Ginang Kiao at Young Miss Juan sa Heavenly Kings Banquet. Masusunod. Sa pagkakaalam ko, ang Young Master Bijan ay mayroon lamang isang dugong bughaw na tagapagmana, si Young Miss Juan. Kaya makikita kung gaano siya kahalaga. Sa pagpunta mo on, siguraduhin mong pakikilusin mo ang lahat ng puwersa ng pamilya Hong. Hanapin ng buong lakas si Young Miss Juan. Opo, pinuno ng pamilya. Anak, gising. Gumising ka. Doktor, bakit po kayo nandito? May tumawag sa 120, kaya pinapunta kami para iligtas kayong mag-ama. Si Lolo po yon, salang talaga ang nag-isang kamag-anak na nagmamalasakit pa sa amin. Papa. Doktor, nasaan po ang papa ko? Huwag kang mag-alala, ayos lang ang papa mo. Juan. Papa, Apa,
maging mabait ka ha. Opo, magiging mabait si Juan Juan. Lollipop. Doktor, salamat po. Iniligtas niyo po ulit kami ni Papa. Pero, lahat pong kinita kong gayon, kinuha po ng tiyo ko. Hindi ko po mababayaran ang bayarin sa ospital. Maari po ba kayong maghintay? Sisikapin po ni Juan Juan na kumita ng pera para mabayaran po. Anak, napakahirap ng pinagdadaanan ninyong mag-ama. Ito ang maliit kong tulong, tanggapin mo na. Huwag kang mag-alala sa bayarin sa ospital ng papa mo. Kapag lumaki ka na, saka mo na lang bayaran dahan-dahan. Hindi ko po ito matatanggap. Hindi matanggap. Tanggapin mo na. Kailangan pa ng pera para sa pagpapagamot ng tatay mo. Isa pa, hindi lang ito ang kalooban ng isang tiyuhin. Halika, mabuting bata, tanggapin mo ito. Hindi man kalakihan ang ipon ng ete pero susuportahan ka pa rin niya. Ito ay galing sa aming tatlo. Mabuting bata, narinig namin ang tungkol sa iyo. Ikaw ay isang napakabuting at masunuring anak. Ang perang ito, kailangan mong tanggapin. Huwag mong pahiapan ang sarili mo. Anak, ito ang pera ng tiyuhin para sa gamot. Pero mas mahalaga ka. Tanggapin mo. Mabuting bata. Mabuhay ka ng maayos, huwag kang sumuko. Ang pera ko sa kabaong, ibinigay ko na rin sa iyo. Huwag ka nang bumalik dito pagkatapos nito, para hindi ka na masaktan. Lolo, Doktor, Nurse, salamat po sa inyo. Nagpapasalamat po ako sa inyo para sa aking tatay. Salamat, bumangon ka na. Anong ginagawa mo? Gatiyo at tiya, ang perang itong gayon, ibabalik ko sa inyo. Baliw na bata, sino ang nagsabi na ibalik mo? Basta't ikaw at ang tatay mo ay mabuhay ng maayos, yon na ang pinakamagandang pasasalamat para sa amin. Ang kabutihang loob na itong gayon, kaming mag-ama ay tiyak na ibabalik sa inyo ng daan-daang beses. Ito ang convoy ng Beijing. Totoo ba ang balita na mag-host ang iyong master ng Bijian ng Heavenly Kings Banquet sa Jiangcheng? Ito ay isang napakalaking kaganapan, pero kaming mga ordinaryong tao ay walang karapatang dumalo. Parang kilala ko ang kotseng ito. Nakakatawa. Baliw, alam mo ba ang sinasabi mo? Iyan ang sasakyan ng Great Protector sa ilalim ng iyong master ng Bijian. Sinasabi mong kilala mo ang kotseng ito. Bakit hindi mo na lang sabihin ikaw ang iyong master ng Bijian? Yang master ng Bijian. Tito, bakit ka nandito? Manahimik ka. Wala kang karapatang magsalita rito. Huwag mong saktan si Juan Juan. Baliw, hindi ka pa ba sapat na nasasaktan? Yaoy. Papa, Hoy, may masamang tao na nanggugulo kay Juan Juan. Tulungan niyo si Juan Juan. Ano? Humihingi ka ng tulong? Tigilan mo yan ngayon din. Kung hindi, sisiguraduhin kong wala kang libingan. Naku, natakot ako sa'yo. Halika, patayin mo ako. Kaibigan lang ng isang baliw. Nagpapanggap pa rito. Halika, bilisan mo, patayin mo ako. Tito, ano ba talaga ang gusto mong gayin? Ano ang ginagawa ko? Hindi ba sinabi ko sa'yo na ipitin mo siya para pumirma siya ng maayos? Hindi mo malang magawa ang simpleng bagay na yan. Kailangan ko pa talagang kumilos ng personal. 8. Hindi mo ako masisisi dito. Ang mga taong ito ay parang baliw. At saka, inilabas na ng tiyuhin natin ang lahat ng ipon niya para sa kabaong. Hindi ba ako natatakot na baka makumpleto nila ang pondo para sa proyekto? Kaya kailangan kitang papuntahin dito para linawin ang bagay na ito. Tito, magkamag-anak tayo. Kailangan ba nating saktan ang sarili nating kamag-anak para lang sa isang cute na bata? Mabuti. Nag-aaway kayo. Kailangan niyo bang ipitin ang bata hanggang mamatay? Wala na ba kayong konsensya? Cute na bata. Hindi mo ba gustong iligtas ang walang kwentang ito? Halika. Pirmahan mo itong kasunduan sa donasyon ng korni. Artikulo 4, paraan at oras ng donasyon ng korni. Magaling. Magaling. Ano ang sinabi mo? Natagpuan na siyang Miss Juan Juan. Inaapis siya. Seji, naiintindihan ko. Bilisan. Dapat makarating kayo sa lugar sa loob ng 1 minuto. May malaking problema. Magkakaroon ng malaking lindol sa Jiangcheng. Sumama kayo sa akin kaagad. May utos mula sa Great Protector. Ang lahat ng miyembro ng Pamilya Lu, Pamilya Qi ay magtipon at lumaban.
Mama, gusto mo ang kornea ni Juan Juan? Bakit? Ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo para iligtas ang tatay mo. Kapag pinirmahan mo ito, may magbabayad na sa lahat ng gastusin sa ospital ng tatay mo habang buhay. Ang kapalit ng isang mata niya ay ang pagkakataon ng pamilya Kiao na makapasok sa Heavenly Kings Banquet at umangat, napakalaking pakinabang niyan. Maliit na peste, isang karangalan na sa buhay mo ang magsakripisyo para dito. Talaga po? Siyempre totoo, maliit na bagay. Nandito ang mama mo at tiyo mo. Sa tingin mo ba lolokohin ka namin? Hayop ka, hindi ka ba tao? Gusto mong kunin ang kornea ng isang napakaliit na bata? Alam mo ba na anumang oras ay maaari siyang mamatay? Manahimik ka. Problema namin ito sa pamilya. Wala kang karapatang makialam dito. Ikaw? Paano naman ako? May karapatan ba akong pagsabihan kayong mga walang puso na mga hayo? Tito, iginagalang kita kaya tinatawag kitang tito. Kung hindi kita igagalang, kaya kitang ilibing ayon din. Kayo, lolo, tito, tita, huwag na po kayong magsalita. Kung may liligtas si Papa, handa akong ibigay ang korna ko. Bobong bata, huwag kang ganyan. Tutulungan ka namin. Tutulungan ka naming makalikom ng pambayad sa ospital. Hindi mo kailangang magsakripisyon ganyan. Nakakolekta. Kunin mo yan. Ito lang ba ang pera? Hindi pa nga ito sapat para sa maliit na bahagi ng bayarin sa ospital. Maliit na bagay. Talaga bang iniisip mo na ang mga taong ito ang makakapagligtas sa tatay mo? Masasamang tao sila. O protektahan ka ni tatay. Ayos lang, tete. Kahit isang mata lang ang meron si Juan Juan, makikita pa rin kita. Ayos lang, tete. Halika rito. Hindi ko na kailangang sabihin sa iyo, tatay, niloloko lang namin ang anak mo kanina. Wala kaming balak bigyan siya ng kahit isang sentimo. Bitawan mo ako. Tama, nakalimutan ko. Isa ka ng tanga ngayon. Wala ka nang naiintindihan, di ba? Maaari mo lang akong panoorin na sinasaktan ang anak mo. Tate, Ngayon, pupunta ako para sa anak mo. Bitawan mo ako. Para sa operasyon. tate. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas na galawin si Yang Miss Juan Juan, Juan Juan. Juan Juan. Ayos ka lang ba, Papa? Sino ka ba? Bakit ka nakikialam sa usapin ng pamilya Kiao? Kapatid, Interessant. Hindi ko na ba pwedeng pakialaman ang usapin ng pamilya Kiao ninyo? Gago, bitawan mo ako. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang makialam dito. Malalim ang tubig dito. Malulunod ka sa isang igla. kung matalino ka, bitawan mo ang kapatid ko. Yang Miss Juan Juan, sa wakas ay natagpuan na kita. Ano po ang sinasabi ninyo, tiyo? Magkakilala po ba tayo? Papa, kilala mo ba ang tiyong ito? Hindi ko kilala. Tapos na ba kayong mag-ingay? Chen Fan, huwag mong isipin na dahil sa palabas na ito ay magdadalawang isip ako sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang umasa. Kukunin ko ang kornea ng maliit na batang ito. Tama. Ano ang sabi mo? Ang sabi ko, kukunin ko ang kornea ng maliit na batang ito. Maliit na peste, naglakas loob kang saktan ako. Alam mo ba kung sino ang bayaw ko? Wala akong pakialam kung sino ang bayaw mo. Magsorry ka agad kay Yang Miss Juan Juan. Magsusorry sa kanya? Isang maliit na peste lang siya. Karapat dapat ba siya? Magaling. Ano ang tawag mo kay Yang Miss Juan Juan? Papatayin kita. Papatayin kita. Bitawan mo ang kapatid ko. Kung hindi, hindi kita titigilan. Papatayin kita. Yang Miss Juan Juan, ang tagapamahala ng pamilya Hong na si Hong Zong ay nagbibigay galang kay Yang Miss Juan Juan. Hong Family Manager? Hindi ako nagkamaling dinig? Ang manager ng pamilya Hong, isa sa 4 na malalaking pamilya sa Jiangkeng? Kilala ko rin ang pangalan ng Hong Family Manager. Sabi-sabi, mayabang at mabilis siyang kumilos. Hindi ko inakala na luluhod siya ngayon para kay Yang Miss Juan Juan. Bata, baka may tinatago kang pagkatao, di ba? Ano po yan, Tiyota? Hindi po maintindihan ni Juan Juan ang sinasabi ninyo. Hindi po si Juan Juan ang young miss. Ah, kayo pala si Ginoong Hong. Ginoong Hong, nagkamali po kayo. Ito po ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Parang nag-away ang magkakapamilya. Ginagawa ko lang po ang mga bagay na ito para sa pamilya Hong. Tama po, Ginoong Hong. Isang malaking pagkakamali lang po ito. Anong sinasabi mong totoo? Ginagawa ko lang po ito para sa anak ng bayaw ko, siyang Master Hong Yang, kaya ako kukuha ng kornea ng batang ito. Tama. Ang asawa ko, si Hong Eugene, ay makapagpapatunay. Ginoong Hong, talagang niloloko lang po kayo ng mga yan. Ang buong pamilya nila ay par-pareho ang ugali. Wala silang sinasabing totoo. Huwag po kayong maniniwala sa kanila kahit kaunti. Nagsisinungaling ka. Manahimik ka. Nakita kitang lumaki. Hindi ko ba alam kung anong klaseng tao ka?
Nagsisinungaling ka. Ginoong Hong, naipaliwanag ko na po sa inyo ng malinaw. Pakawalan na po ninyo ako. Tama po, Ginoong Hong. Pakawalan niyo na po ang kapatid ko. Maliit na pest. Akala mo ba makakatakas ka sa ganito? Ngayon, nasa panig ko si Ginoong Hong. Nasa panig mo ako? Nasa panig mo ang ulo mo. Ginoong Hong, ano po ba ang ginagawa ninyo? Hindi ko pa ba naipaliwanag sa inyo kanina? Magkasama tayo sa isang bangka ngayon. Nga, Ginoong Hong, nababaliw ka na ba? Ikaw ang baliw. Hindi kita sinasaktan dahil babae ka, pero sumusobra ka na. Ha? Papatayin niya ako? Gusto niya akong patayin? Bakit? Bakit? Ginoong Hong, huwag po kayong ganyan sa harap ng bata. Tito, ano po ba ang ginagawa ninyo? Ang unang pagluhod na ito ay dahil huli na si Hong, at hinayaan niyang apihin ng mga hamak na ito si Yaong Miss Juan Juan. Ang pangalawang pagluhod ay dahil sa posibleng pagkakasala ng pamilya Hong, at humihingi kami ng kapatawaran kay Yaong Miss Juan Juan. Ang pangatlong pagluhod ay upang bigyan kami ng pamilya Hong ng pagkakataong magbayad sala, Yaong Miss Juan Juan. Sa isang utos mo lang, agad kong ayusin ang mga taong ito bilang paghingi ng tawad. Maliit na peste, maglakas loob ka. Juan, hindi. Juan, nagkakamali lang sila. Nagkakamali lang. Ako ang tiyuhin mo. Huwag mo sanang gawin yan. Gayon mo lang nalaman na tiyuhin kanya? Paano mo tinreto si Juan Juan kanina? Masama sila. Hindi natin sila dapat palampasin. Ayos lang. Yaong Miss Juan Juan, ano po ang ginagawa ninyo? Nahiya ako, Hong. Tito, tinutulungan mo lang kami dahil naawa ka sa akin at kay Papa. Pero hindi namin kailangang awang iba at ayaw ka naming abalahin. Ginoong Hong, naawa ka pala sa kanila. Madali lang yan. Hahanapan ko siya ng pinakamagaling na doktor. Kapag inoperahan siya, basta hindi siya mamatay, ayos na. Manahimik ka. Akala ko, isa siyang marangal na dalaga na ipinanganak na may gintong kutsara. Ngunit hindi ko inaasahan na siya ay isang mabait at matalinong bata. Dahil dito, kahit hindi siya ang Yaong Miss, poprotektahan ko pa rin siya. Yaong Miss Juan Juan, nagkakamali po kayo. Hindi ko kayo tinutulungan dahil naawa ako sa inyo. Sa totoo lang, inutusan ako ng pinuno ng pamilya na imbitahan kayo sa Heavenly Kings Banquet. Heavenly Kings Banquet? Heavenly Kings Banquet, hindi ba? Bakit na naman napunta sa Heavenly Kings Banquet ang usapang ito? Impossible. Anong karapatan ng pesteng yan para dumalo sa Heavenly Kings Banquet? Ano ba talaga ang pagkatao ng batang ito at makakadalo siya sa Heavenly Kings Banquet? Tito, nagkamali po ba kayo? Ang Heavenly Kings Banquet ay parang napakabongga. Wala po akong karapatang dumalo. Mayroon po kayong karapatan. Ang inyong karapatan ay personal na kinumpirma ng Great Protector. Kayo po ay isa sa pinakamahalagang bisita sa buong Heavenly Kings Banquet. Impossible. Talagang impossible. MR Hong, pakiusap, maging makatarungan po kayo. Ang batang babaeng ito ay walang anumang koneksyon. Hindi siya maaring maging yung miss. At lalong hindi siya makakadalo sa Heavenly Kings Banquet. Ibig mong sabihin, nagkamali ang pamilya Hong. Ito ang pamilya Hong. Paano sila magkakamali? Kaya ba ang pesteng ito ay mayroong talagang hindi pangkaraniwang pagkatao? Pero impossible yan. Tama, may problema talaga dito. Ano ba talaga ang nangyayari? Wala naman akong anumang pagkatao. Si Papa kaya? Heavenly Kings Banquet. Great Protector, Familiar. Parang malapit ko nang maalala. Talaga po? Ang galing. Anong magaling? Wala lang siyang kwenta. Ano naman kung maalala niya? Honey, sa wakas dumating ka na. Kanina pa sila ang yayabang. Bilisan mo, tulungan mo akong ayusin sila. Hindi ba yan si Hong Eugene, ang pangalawang master ng pamilya Hong, at ang anak niyang si Hong Yang? Bakit sila narito? Narinig ko na itong sa Hong Eugene ay napakadominante at hindi nakikinig sa katuwiran. Malaking gulo ito. Little darling, masyado kang mayabang kanina, di ba? Narito na ang bayaw ko ngayon. Tingnan mo kung paano niya bubuking ang panloloko mo gamit ang kanyang matatalim na mata. Hindi po nagsisinungaling sa Juan. Pangalawang master, pwede po ba tayong mag-usap ng pribado? Wala akong panahon para makinig sa mga walang kwenta mong sinasabi. Lumuhod ka. Traitor ka. Babalingan kita mamaya. Ang astig talagang asawa ko. Hindi ba sinabi ko sa'yo na maging discreet sa mga ginagawa mo? Bakit ang laki ng gulo na ginawa mo? Atawad po.
Hindi ba dahil sa sobrang tigas ng ulo nitong little darling na ito? Mamaya, papatayin ko na siya. Bayaw, kahit hindi nagtagumpay ang ate ko sa kanyang misyon, sana naman ay tulungan nyo ang pamilya Kiao. Dahil kahit wala kaming nagawang malaki, naghirap naman kami para sa inyo. Magaling, magaling. Ang ganda ng mga mata niya, ang kinang. Siya na yan. Gawin na agad ang operasyon. Mga walang hiya, bitawan mo siya. Bitawan mo ako. Bitawan mo si Juan Juan. Huwag niyo pong saktan ang tatay ko. Magdodonate po si Juan Juan Cornea. Teng, ayos ka lang po ba? Teng, Mabuti naman. Ikaw, Giao eh. Narito po, Maghanda ka. ayusin ko po agad. Bakit ka pa nakatayo diyan? Bilisan mo ang operasyon. Gagino, kawawa na ang batang ito. Hindi niyo ba siya kayang palayain? Doktor, nangahas ka pang turuan ako. Ihanda agad ang operasyon. Kung hindi, isasama kita sa pagpatay. Ikaw na halimaw ka. Halimaw ako. Pero ano ngayon? Wala kang magagawa kundi panoorin akong kunin ang kornea ng anak mo. Pangalawang Young Master, himinto ka na. Ang ginagawa mo ay magdadala ng malaking kapahamakan sa pamilya Hong. Malaking kapahamakan. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Young Master, hindi ako nagkakamali. Si Young Miss Juan Juan ay personal na inimbitahan ng Great Protector. Maging ang pinuno ng pamilya ay magalang na bumati sa kanya. Anong sabi mo? AMR Hong, sigurado akong nagkakamali ka. Ang maliit na batang babaeng ito ay walang anumang koneksyon. Siya at ang kanyang walang kwentang ama ay basura lang ng lipunan. Talaga ay, Young Master, sumpa man sa langit. Isipin mo nga, kung ang bastos na batang babaeng ito ay talagang isang Young Miss, paano siya nagdusa ng ganito sa aming pamilya sa loob ng maraming taon? Tama. Honey, mapapatunayan ko yan. Sige, gawin mo ang gusto mo sa kanya. AMM, may punto ka, Hong Zhong. Sigurado akong nagkamali ka. Ang tunay na Young Miss ay dapat isang marangal at mayamang dalaga mula sa Jingcheng. Paano magiging ang pesteng ito na amoy puti? Magkapareho lang sila ng pangalan. Ito, MR Hong, kung hindi ka pa rin naniniwala, may isa pa akong ebidensya. Iyon ay ang kanyang walang kwentang ama. Isipin mo nga, kung siya ay talagang isang Young Miss, kung gayon ang kanyang ama ay ang Bijan Young Master. Tingnan mo ang walang kwentang iyon. Hindi ba't isa lang siyang tanga? Ama nga. Ang isang Bijan Young Master, isang taong may pambihirang galing, paano magiging isang hangal? Napakawalang katuturan. hindi po ganon. Dahil po sa pagliligtas ni Papa kay Juan Juan, kaya sa naging ganyan. Manahimik ka. Ikaw na peste ka. Wala kang karapatang magsalita rito. Kung maibibigay mo ang iyong kornea sa aking anak, iyon ang pinakamalaking biyaya sa buhay mo bilang isang hamak na tao. Kiaotsi, ao ka pa ba? Para sa iyong stepson, pati ang kornea ng saili mong anak, kukunin mo pa. Papa, Ikaw, anong ikaw? Mamatay ka na. Papa, Masyado pa siyang pinalad. Papa, gumising ka na. Papa, huwag mo akong iwan mag-isa, Papa. Papa, Papa, gumising ka na, Papa. Ang pinakamataas na imitasyon sa Heavenly King's Banquet, Papa. Ang pinakamataas na imitasyon sa Heavenly King's Banquet, Papa. Huwag mo akong iwan mag-isa. Para sa akin, huwag mo akong iwan mag-isa. Huwag mo akong iwan mag-isa. Kaya, huwag mo akong iwan mag-isa. Kaya, nagkagusto sa akin ang Young Master Mbijan? Kung makakasama ko ang Young Master Mbijan, Papa. Sino pa ang makakasama na matabang lalaking ito? Papa, gumising ka na. Magkasama, Papa, gumising ka na. Hindi kailangan kong umalis agad, Papa, gumising ka na. Hindi kailangan kong umalis agad. Mahal, gumising ka na. Ang cute na ito. Ikaw na ang bahala. Mayroon pa akong gagawin sa bahay. Paano kung umalis na ako? Sige, Papa, huwag mo akong iwan mag-isa. Sige na, Papa. Tapusin na natin ang kaguluhang ito. Dalhin niyo rito ang batang babae. Gagamitin ko na ang kanyang kornea. Papa, huwag mo akong bitawan. Papa, bitawan mo ako. Paano mo nagawa yan? Ikaw, Papa, gumaling ka na. Huwag kang matakot. Ganap na akong gumaling, Papa mo. Ang dami mong pinagdaanan nitong mga araw, mahal ko. Papa, Mahal ko, kung gusto mong umiyak, umiyak ka lang ng malakas. Ilabas mo lahat ng sama ng loob mo. Si Papa ang bahala sa lahat para sa iyo. Hindi nga madali. Nga, naawa ako sa mag-ama na yan. Sa wakas, nagkaroon din magandang katapusan. ang galing. Napakabobo na niya. Pero gumaling pa rin. Talagang himala. Maliit na pest.
Kahit pagganap kang gumaling, ano naman ngayon? Ang kornea ng anak mo ay pag-aari na ng pamilya Hong. Ano? Gusto mo pa rin kalabanin ang pamilya Hong? Mabutit na gising ka, para makita mo ng gising kung paano ko kukunin ang kornea ng anak mo. Papa, Juan, ganap na akong gumaling, papa mo. Wala nang makakasakit sa iyo. Nus Jiang, pakiusa. Pakialagaan si Juan para sa akin. Dahil ang susunod na mangyayari ay hindi angkop para sa kanya na makita. Chen Fan, ikaw ano ang balak mong gawin? Ano? Gusto mo pa ring lumaban? Gusto kong makita kayong mga kaawa-awang tao na nagpupumiglas at lumalaban. Hindi pa ako nakarinig ng ganoong kababang kahilingan. Kung gayon, pagbibigyan kita. Gago, naglakas loob kang saktan ang iyong master na ito. Naglakas loob kang saktan ang anak ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Hindi ba't sinabi niya kanina na gusto niyang labanan siya? Sinunod ko lang ang gusto niya. Bakit naman ako ang sinisisi ninyo? Mga tao, bugbugin ninyo siya. Atayin ninyo siya. Sandali, second yung master. Ikaw, Umalis ka sa harapan ko. Bakit kayo nakatunganga? Atayin ninyo siya para sa iyong master na ito. Ay, Ikaw paano ka naging ganito kalakas lumaban? Impossible. Dati, isa lang siyang walang kwenta. walang kwenta. Hindi ninyo kailanman sinubukang kilalanin ang pamilya Kiao. Kaya natural lang na hindi ninyo alam ang tunay kong lakas. Anong gagawin mo? Huwag kang lumapit. Hong Zong, bilisan mo, pigilan mo siya. Jinong Chen. Medyo sumobra nga po ang ginawa nila. Pero, pwede niyo po ba akong pagbigyan? Pagbigyan. Kahit ang pinuno ng pamilya Hong, hindi maglalakas loob na humingi ng ganoon sa harap ko. Sino ka ba sa tingin mo? Ang pamilya Hong ay isa sa 4 na malalaking pamilya. Ang tiyuhin ko pa nga ay 4 na pinuno ng pamilya. Sino ka ba sa tingin mo? Para husgahan ang tiyuhin ko. Binata, dahil sa sinabi mo, hindi ka na namin tatantanan ng pamilya Hong. Tama, Chen Fan. Huwag mong isipin na malakas ka lang manuntok. Sa lipunan ngayon, ang kapangyarihan ang mahalaga. Kapangyarihan. Saig. Kung gayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Pahiram ng telepono. Ako ito. Sa loob ng 3 minuto, papuntahin mo rito ang pinuno ng pamilya Hong sa harap ko. Bigyan niya ako ng paliwanag. Kung hindi niya maipaliwanag ng maayos, ipapadala ko siya sa impyerno. Sino ka para magsalita ng ganyan? Paano mo nagawang bastusin ang aking tiyuhin? At utusan pa siyang lumapit sa iyo. Ang pinuno ng pamilya Hong ay isang makapangyarihang tao sa 4 na malalaking pamilya ng Jiangqing. Ikaw na basura sa ilalim ng lipunan, paano mo nagawang utusan ang ganoong kalaking tao? Utusan. Hindi pa siya karapat-dapat na sundin ang aking utos. Siya ay isang aso lamang na kailangang magpaliwanag sa akin ng masunurin. Papa, Juan, huwag kang matakot. Tutuparin ni Papa ang kanyang sinabi. Ang lahat ng nang-api sa iyo ngayon, walang makakatakas. Chen Fan, kanina akala ko talaga may kakaiba kang pinagmulan. Pero ngayon, tingnan mo ang mga sinasabi mo. Lalo itong nagiging katawa-tawa. Ang aking tiyuhin ay ang pinuno ng pamilya Hong. Siya pa ang magiging aso mo. Kung gayon, ako na siyang Master Hong. Kailangan ko pa bang lumuhod at dilaan ang sapatos mo? Ay, magandang ideya yan. Gawin mo yan mamaya. Ikaw na Ki, biniro lang kita, siniseryoso mo naman. Nagmamayabang ka na naman, di ba? Chen Fan, halatang nagmamayabang ka lang at gusto mo pa ring magpanggap, alam mo ba? Payo ko sa'yo, lumuhod ka na ngayon at dilaan ang sapatos namin. At saka, kukunin ko pa rin ang kornea ng anak mo. Subukan mo pang paginteresa ng anak ko. Sasakalin kita, maniwala ka man o hindi. Kuya, tulungan mo ako. Walang hiya. Kapag nanakit ka ng aso, tinitingnan mo muna ang amo. Bitawan mo siya agad. Kung hindi, gagamitin ko ang lahat ng kapangyarihan ng pamilya Hong para gawing mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo at ng anak mo. Walang hiya. Sino ang sinasabi mong gagawing mas masahol pa sa kamatayan? Tito, dumating na po kayo. Kuya, sa wakas dumating ka na. Sasabihin ko sa'yo, kuya, masyadong mayabang ang batang yan. Masyado siyang hambog. Umalis kayong lahat. Nandito na ang pinuno ng pamilya Hong. Chen Fan, bitawan mo na ako. Magaling at dumating ka. Chen Fan, natakot ka nga. Alam ko na, sa uri mong yan, paano ka maglalakas loob na kalabanin ang pamilya Hong? Ikaw na may apelidong Chen. Hindi ba't ang yabang mo kanina? Pinapaalis mo pa ang tito ko. Ngayon nandito na ang tito ko. Bakit ka nagpapanggap na tahimik? Nandito na sa Hong Tancheng. Hindi na ito matatapos ng maayos ngayon. Bakit nangyayari ito? Si Juan sa wakas ay nagkaroon ama na bumalik sa katinuan. Diyos ko po, bakit mo binibigyan ng napakaraming pagsubok ang mag-ama? Papa, natatakot ako.
Juan, huwag kang matakot. Nandito si Papa. Walang sinuman ang makakasakit sa iyo. Kasama na rin ito, na lumuhod para humingi ng tawad sa iyo. Ang lakas ng loob mo. Ang apelidong Chen na ito, naghahanap palaga ng gulo. Hindi ko pa nga pinapaturuan ka ng tiyuhin ko. Ikaw na mismo ang nagpagalit sa tiyuhin ko. Chen Fan. Alam mo ba kung ano ang tawag diyan sa ginagawa mo? Iyan ang tinatawag na naghahanap ng sariling kamatayan. Sino ba si puno ng pamilya Hong? Luluhod para humingi ng tawad sa anak mo. Sino ka ba sa tingin mo? Tiyo, ang gago na ito. Nangahas siyang insultuhin ka. Sabihin mo lang at gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay niya. Mas masahol pa sa kamatayan. Mabuti. Mukhang wala kayong narinig sa mga sinabi ko kanina. Tiyo, ano po ang ibig ninyong sabihin? Parang hindi ko po maintindihan. Kuya, ipaliwanag mo nga ng malinaw. Ang makasalanang si Hong Chancheng. Humihingi ng tawad kay Young Miss Juan. Lumuhod sa Hong Tancheng. Siya ang pinuno ng pamilya Hong, isang henerasyon ng bayani. Ano ba talaga ang pagkatao ng mag-amang ito? Tito, ano-ano ang ibig mong sabihin? Bakit ka lumuluhod at humihingi ng tawad sa maliit na batang ito? Hindi, kuya. Ano ang ginagawa mo? Tumayo ka. Mga walang hiya, manahimik kayo. Alam nyo ba kung gaano kalaking gulo ang idinulot nyo sa pamilya Hong? Hindi pa ba kayo lalapit dito? Lumuhod at humingi ng tawad. Bilisan nyo. Gusto nyo bang ipahamak ang buong pamilya Hong? Lumuhod na kayo. Bakit kayo nakatunganga? Lumuhod at humingi ng tawad. Pasensya na. Bilisan nyo. Pesensya na. Narinig mo ba, Juan? Papa. Ito. Juan, humihingi sila ng tawad sa iyo. Ayos lang, Juan. Simula pa lang ito. Ang magandang palabas ay darating pa. Pinuno ng pamilya. Siguradong may hindi pagkakaunawaan dito. Ang walang kwentang ito, iniwan na siya ng etko. At ang maliit na pabigat na ito, paano nyo sila luluhuran at pagpapakumbabaan? Oh, naiintindihan ko na. Kaya pala ikaw, Gunggong, ang nagkasimuno ng gulo. Dahil sa iyo, nagkamali ng malaki ang pamilya Hong. Dalhin siya. Kalad ka rin siya palabas. Huwag. Pinuno ng pamilya Hong, kahit patayin nyo ako, ipaliwanag nyo muna sa akin. Ano ba talaga ang pagkatao nila? Tingnan nyo. Sige. Sabihin nyo sa kanila kung sino ako. Kami, ang mga nagkasalanang pamilya Hong, ay nagbibigay pugay sa Young Master ng Biyan. Ikaw ang Young Master ng Bijan? Impossible yan. Hindi mangyayari. Wala siyang kwenta, isa siyang ganap na walang kwenta. Ang yung master ng Bijan, siya ang magmamana ng posisyon ng Heavenly King ng Bijan. Sino ang mag-akala na mayroon pala siyang ganoong kalakas na pinagmulan? Papa, ikaw ba talaga ang Young Master ng Beijing? Tama, si Papa ang Young Master ng Bijan at malapit na manungkulan bilang Heavenly King ng Bijan. Sa panahong iyon, Juan, ikaw ang Little Princess ng Bijan at ang buong Bijan ay igagalang ka. Little Princess ng Bijan. Ang pesteng yan, paano siya magiging Little Princess ng Bijan? Hindi ito pwede. Talagang hindi ito pwede. Kung totoo nga yan, hindi ba magiging katatawanan ang pamilya Kiao? Tama. Dahil sa pagkataboy ninyo sa akin at kay Juan, ang pamilya Kiao ay magiging katatawanan ng buong mundo. Peste ka, pinatay mo ako, Young Master. Papatayin kita. Huwag na. Huwag na. Hindi mo pa siya pwedeng parusahan. Chen Xiao, Young Master, maawa ka na. Ituring mo na lang akong utot at palayain mo na ako. Young Master, patawarin mo na po kami. Palalayain ko kayo. Gusto ninyo pati ang kornea ng anak ko. Palalayain ko kayo. Ikaw na walang hiya. Ano ba ang ginawa mo? Hindi ko talaga alam. Siya ang Young Master ng Bijan. Iligtas mo ako. Ikaw na walang kwenta. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ngayon, hindi ko na kayang iligtas ang sarili ko. Hindi, Tay. Ako lang ang nag-iisang anak mo. Ako lang ang mag-aalaga sa'yo hanggang sa huli. Hindi ko akalain ang ikalawang Young Master ng pamilya Hong ay magmamakaawa rin pala. Ang langit ay nakakakita. Ang taong ito na mapang-api, sa wakas ay nakatagpon katapat. Young Master, nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo na ang aking anak. Ang aking anak ay hindi masamang tao. Si Kiao A ang nag-udyok sa kanya. Tama, siya ang may kasalanan. Siya ang nag-udyok. Kung may paurusahan, si Kiaway lang ang parusahan. Ang kanyang kasalanan ay sisingilin ko sa kanya. Ngunit wala sa inyo ang makakatakas. Dahil pinili ninyo, magsisimula tayo sa iyo. Hindi, Chen Fan, hindi, kuya. Dahil sa at ko, patawarin mo na ako. May mukha ka pa bang banggitin sa akin? Ang taong iyon na si Kiao Tsi. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Sabi nga nila, isang araw na mag-asawa, 100 araw na pagmamahalan.
Ang ate ko ay sumama sa'yo at nagtiis ng 10 taon ng hirap. Buong 10 taon. Ngayon na yumaman ka na, hindi mo pwedeng iwanan ang iyong asawa. Ang galing mong magbaluktot ng katotohanan. Sino ba talaga ang nang-iwan, ako o si Kiaotsi? Kung iniwan ako ni Kiaotsi, ayos lang. Pero iniwan niya ang kanyang sariling anak, si Juan Juan, sa pinakamahirap na panahon. Iniwan niya ang kanyang sariling anak, Juan Juan, dahil lang dito, hinding-hindi ko siya patatawarin. Ikaw ang susunod pagkatapos niya. Mabuti nga, talagang may ganti ang masama. Ngayon, tapos na ang pamilya Kiao. Dapat lang sa kanila. Sino ba ang nagsabi na mawalan sila ng pagmamahal sa pamilya? Kahit sarili nilang dugot laman ay itinatapon lang nila. Ito ang kanilang karma. Kapag kumilos ang Young Master ng Bijan, hindi na namin kayang lumaban, lalo na ang pamilya Kiao. Tapos na silang lahat. Young Master, tungkol dito, ang pamilya Hong ay handang magbayad ng aming kasalanan at maglingkod. Pakiusap, bigyan niyo kami ng pagkakataon. Tapos na. Tapos na ang lahat. Pero itinapon ko ang isang tunay na dragon. Tapos na ang pamilya Kiao. Kung alam mo lang sana noon, hindi na sana nangyari ito. Eight. Tapos na tayo. Tapos na ang pamilya Kiao. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano naman matatapos ang pamilya Kiao? Ako, ang ate mo, ay malapit nang maging isang phoenix na lumilipad sa mga sanga. Ano? Ako na. Auer, hayaan mong ako ang magpaliwanag sa'yo. Kagabi, ang pinuno ng pamilya Huang, ang pinuno ng 4 na malalaking pamilya, ay personal na dumating at nagdala ng Supreme Gold Invitation para sa Heavenly Kings Banquet sa ating bahay. Supreme Gold Invitation? Iyon ang pinakamataas na imbitasyon sa Heavenly Kings Banquet. Narinig ko na iyon ay imbitasyon ng Young Master ng Bijan para sa kanyang pinakamamahal na babae. Hindi ba tama? Ako, ang ate mo, ay posibleng napasin ng iyong Master ng Bijan. Gusto niya akong maging kanyang babae para tamasahin ang walang kapantay na karangalan na ito. Kaya pala. Naintindihan ko na ang lahat. Chen Fan, hindi ka talaga ang Young Master ng Bijan. Ang tunay na Young Master ng Bijan ay inaalagaan na ang et ko. Sinasabi ko sa iyo, lumuhod ka na ngayon at magmakaawa. Kiao naiintindihan ko na kung saan nakuha ng ate mo ang kanyang pagiging bulat. Kaya pala, kayong lahat sa pamilya Kiao ay ganyan, mga tanga. Talagang matigas ang ulo mo, parang patay na pato. Hindi ba't sasabihin mo ngayon na ikaw ang nagbigay ng Supreme Gold Invitation na hawak ng et ko? Tama. Talagang nahulaan ko. Mga Ginoo, narinig ninyo. Ang taong ito ay nagsasabi palang nagagantihan niya ang ate ko. Ngayon naman, sinasabi niyang siya ang nagbigay ng Supreme Gold Invitation sa ate ko. Maniniwala ba kayo sa ganyang kasinungalingan na magkasalungat? Mabuti. Niloko pa niya ang tiyuhin ko. Chen Fan, ang galing mo talaga. Hindi ko naman nakita ng personal ang Young Master ng Bijan at si Young Miss Juan Juan. Pero ang personal na pagbibigay ni Lao, Huwang ng Supreme Gold Invitation kay Kiao, si ay hindi maaring maging fake. Mali ba talaga ako noon? Papa, Ayos lang, Juan Juan. May mga taong bulag at walang puso. Nasa harap na ang katotohanan, pero hindi pa rin makita. Pero ayos lang. Pipilitin silang makita ni Papa. Chen Fan, hindi ko talaga inakala na hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Pinuno ng pamilya Hong, ang taong ito ay pinahiya ka sa harap ng maraming tao. At pinapilit pa ang mga tao sa pamilya Hong na lumuhod at humingi ng tawad sa harap ng maraming tao. Hindi ito maaring palampasin na lang. Hindi ito maaring palambasin na lang. Gagawin kong balat buto ang mag-ama na ito para lang mawala ang galit sa puso ko. Kuya, tungkol ito sa dangal ng pamilya Hong, hindi tayo maaring umatras. Kung gayon, binabati ko kayo. Ang huling pag-asa ng pamilya Hong ay sarado na sa sarili ninyong mga kamay. Magkunwari ka pa. Sige, magkunwari ka pa. Ang tiyuhin ko ay matalino at marunong. Paano siya patuloy na maluloko mo? May tao. Kakalabas lang balita, Great Protector. Ang mga tao mula sa pamilya Hong ay naroon na, at ang mga tao mula sa iba't ibang pamilya ay nagtitipon na rin. Malamang ay nailigtas na si Young Miss Juan Juan. Huwag maging kampante. Kailangan kong personal na pumunta upang kumpirmahin ang kaligtasan ni Young Miss Juan Juan. Bukod pa rito, ang Supreme Gold Invitation na ito ay napakahalaga. At kailangan kong personal na ibigay ito kay Young Miss Juan Juan. Buong bilis, mabilis, Great Protector. Matandang halimaw,
Talagang gusto mong mamatay tulad ng dalawang tanga na ito. Sa tingin ko, may mali. Kung ikaw talaga ang Yaw Master ng Biyan, dapat naghanda ka rin ng Supreme Gold Invitation para sa Heavenly Kings Banquet para sa iyong anak na babae, hindi ba? Tama si Tio. Tama siya. Wala siyang Supreme Gold Invitation, kaya tiyak na impostor siya. Tiyak na hindi niya may lalabas yan. Nasa kamay ng Edco ang Supreme Gold Invitation ngayon. Ang Supreme Gold Invitation na hawak ni Kiao Tsi, napakahalaga ba niyan? Maniniwala ka ba kung sasabihin kong sa isang salita lang, magiging walang silbi yan? Napakagaling. Sayang, hindi ako naniniwala. Puno ng pamilya Hong, malinaw na ang katotohanan ngayon. Ang taong ito ay malinaw na isang impostor, at ang Edco ang tunay na Phoenix. Kung tutulungan mo ako, tiyak na maganda ang sasabihin ng Edco tungkol sa iyo sa harap ng tunay na Yaw Master ng Bijan sa hinaharap. Bata, napakalakas ng loob mo. Nangahas kang magganggap na Yaw Master ng Biyan at lokohin ako. Ang ganitong kasuklam-suklam na tao, hindi ka dapat mabuhay. Sugod. Papa, Bakit narito ang Great Protector? Hindi ba siya isang tao na nasa tukto? Napakakaiba. Ano ang mayroon dito na sulit? Dumating ang Great Protector. Maari kaya, matagal ko nang sinabi, lahat kayo ay mamamatay. Walang makakaprotekta sa inyo. Papa, ayos ka lang ba? Ayos lang si Papa. Pinag-alala ko si Juan Juan. Ngayon, wala na kayong pagkakataong magmakaawa. Mga pinuno ng pamilya Hong, huwag kayong magpaloko sa taong ito. Ang pagdating ng Great Protector ay tiyak na dahil sa akin. Isipin ninyo, ang Yaw Master ng Bijan ay may gusto na sa Atco. At bilang isang direktang pinagkakatiwalaan ng Great Protector, tiyak na may ipapakita siya. Halimbawa, bibigyan niya ako ng napakalaking kapalaran. May punto ka. Kaya pala, sa tingin ko, bakit hahanapin ng Great Protector ang walang kwentang ito? Halos maloko na naman ako ng pesteng ito sa pangalawang pagkakataon. Alaga namang napakabobo ninyo. Chen Fan, hindi ka pa ba tapos magpanggap? Gusto mo bang magpanggap pa rin kapag dumating ang Great Protector? Kiaoy, masyado mo siyang pinapahalagahan. Pagdating ng Great Protector, iyak na luluhod agad siya. Ako ang luluhod sa kanya? Siya ang luluhod sa akin, mas tama pa yon. Ama na, Chen Fan, kung matalino ka, manahimik ka na. Kung galitin mo ang Great Protector, gagawin kitang mas masahol pa sa patay. Sino ang gagawin mong mas masahol pa sa patay? Pagbati sa Great Protector. Great Protector, kanina pa nagsasalita ng kung ano-ano ang walang kwentang ito. Wala itong kinalaman sa amin. Dumating ang Great Protector kasama ang dalawang pinuno ng pamilya. Ang ganitong eksena, maay kaya. Great Protector, ang walang kwentang ito ang gumagawa ng gulo. Li Longsheng, hindi mo na ako nakikilala pagkatapos ng maraming taon. Ano? Maliit na sinta, naglakas loob kang banggitin ang pangalan ng Great Protector. Hinahanap mo lang ang iyong kamatayan. Maliit na sinta. Sinabi ko sa iyong tumahimik ka. Ikaw, Great Protector. Great Protector, ayos lang po ba kayo? Walang hiya. Dahil sa iyo, nasaktan ang Great Protector. Walang galang. Paumanhin, Great Protector. Lubos na paumanhin. Nagkamali lang din si Hong, hindi naman dahil sa kanya. Sandali, parang ang Great Protector mismo ang sumalo ng suntok para kay Chen Fan. Ito. Great Protector, ako. Hindi sinasadya ng tatay ko nasaktan ka, lahat ay. Tama. Lahat ay dahil sa walang kwentang ito. Mabuti. Aulit-ulit ninyong tinatawag na walang kwenta. Alam nyo ba kung sino ang inyong minamaliit? Great Protector, hindi ba't isang walang kwenta lang ang minamaliit namin? Nga, at ang walang kwentang ito ay nagpapanggap na Yaw Master ng Bijan. Minamaliit namin siya para ipagtanggol ang Yaw Master ng Bijan. Ama nga. Ara sa Yaw Master, ano? Kayo. Sige na. Li Longsheng, ipapaliwanag ko sa iyo ang sitwasyon. Ako, si Chen Fan, ay nagkapanggap na Yaw Master ng Bijan, at gusto nilang hatulan ang aking mga kasalanan para sa Yaw Master ng Bijan. Great Protector, tingnan nyo, umamin siya. Atayin na siya agad. Mga walang hiya, kayo muna ang papatayin ko. Anong Great Protector? Hindi po ba kayo nagkakamali? Si Chen Fan po ang dapat nating unahin patayin. Para sa kanya, anga. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nahuhulaan kung sino siya. Siya. Sino ba talaga siya? Hindi ko talaga alam kung sino siya. Kung hindi nyo alam kung sino siya, alam nyo ba kung sino ako? Hindi nyo ba naisip kung bakit ako narito? Great Protector, hindi po ba kayo dumating para sa ate ko at para bigyan ako ng malaking kapalaran? Bigyan ka ng kapalaran. Ano ka ba? Para bigyan ko ng kapalaran.
Narito ako para magbigay ng Supreme Gold Invitation kay Young Miss Juan Juan. Great Protector. Ang taong kasama nyo, siya ba talaga? Bijan Heavenly Protector. Sumasaludo kay Young Master. Si Luren Hao, pinuno ng pamilya Lu. Si Ki Xuan Yuan, pinuno ng pamilya Ki. Sumasaludo kay Young Master. Tumayo na kayo. Salamat, Young Master. Young Master, ang mga taong ito ay nagpapakalat ng maling akala tungkol sa inyong pagiging mayabang. Paano sila dapat parusahan? Pakiusap, Young Master, magbigay kayo ng utos. Impossible. Nagpapanggap lang siya. Ang tunay na Bijan Young Master ay ang bago kong bayaw. Ngayon, oras na para magbayad ng lahat ng utang. Young Master, hindi ko po palaga alam na kayo ang Young Master ng Bijan. Nabulag po ako. Kayo po ay may malawak na pangunawa. Patawarin niyo na po ako. Pamilyar ang mga salitang yan. Parang nasabi mo na yan dati. Young Master, hindi ko po kayo nakilala. Napakawalang alam ko po. Ako po ay nagmamakaawa. Nagmamakaawa po ako na patawarin niyo na ako. Huli na. Sinabi ko na kanina na ang huling pagkakataon ng pamilya Hong ay ikaw mismo ang pumutol. Young Master, napakawalang alam ko po. Nainsulto ko po kayo. Ngunit humihingi pa rin po ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ba kita binigyan ng pagkakataon? Pero ano ang ginawa mo? Mabilis kang maniwala sa tsismis. Hinayaan mo ang mga salot sa pamilya na gumawa ng masama. Kung wala ako sa posisyon bilang Young Master ng Bijan ngayon, hindi ba papatayin niyo ako? Napakawalang alam ko po. Lumalamig na ang panahon, ipabangkarote ang pamilya Hong. Opo. Young Master, Hindi niyo po kami pwedeng gawin ito. Walang hiya. Dahil sa'yo, nasira ang pamilya Hong. Sasakalin kita. Kayong dalawang salo, mamatay na kayong lahat. Sasakalin kita. Sakalin, Tama na. Kalad ka rin silang lahat. walang hiya. Mamatay na kayong lahat. Walang hiya. Mga gago. Tungkol naman sa taong ito, dalhin siya sa operating room. Young Master, ano po ang gagawin niyo? Hindi ba't gusto mo ang kornea ng aking ana? Hindi mo ba mahulaan kung ano ang gagawin ko sa'yo? Gusto mo ang mga mata ko? Hindi. Young Master, maawa po kayo. Young Master, Kalad ka rin siya. Ngayon, ikaw naman. Bayaw, lahat po ito ay hindi pagkakaunawaan. Lahat po. Isipin niyo po ang kapatid ko. Kayo, hindi talaga kayo natututo. Pati ang pagmamakaawa nyo, pareho pa rin ang dati. Bayaw, alam ko po ang pagkakamali ko. Alam ko po. Patawarin niyo na po ako. Isipin niyo po na ako ang tiyuhin ni Juan Juan. Ang tiyuhin ni Juan Juan, mabait naman po sa inyo, di ba? Patawarin niyo na po ang tiyuhin. May mukha ka pa para banggitin si Juan Juan sa akin. Sino ang nagtulak kay Juan Juan sa bingit ng kamatayan noon? Sino ang gustong putulin ang aming buhay bilang mag-ama? Bayaw, hindi ko po alam na kayo ang Young Master ng Bijan noon. 10 taon na po tayong magkamag-anak, may pinagsamahan po tayo, di ba? Ang ganda naman ng sinabi mo. Kung gayon, gusto kong tanungin ka. Sa loob ng mga taon na ito, nagpakahirap ako. Pinagsilbihan ko ang buong pamilya Kiao. Ngunit nangyari ang insidente sa akin. Sino sa inyo ang nag-isip ng pinagsamahan natin? At itinuring akong kapamilya. Wala kang masabi. Dalhin siya at ipadala sa Bijan. Ano, wala kang kinikilalang kamag-anak, daranas ka ng karma. Ang kapatid ko ang maghihiganti para sa akin. Sinasabi ko sa iyo. Kung gayon, hayaan siyang dumating. Young Master, ang Kiao na ito ay may malaking kumpiyansa sa sarili. Mayroon ba silang alas sa pamilya Kiao? Gusto niyo po bang imbestigahan ko? Seg. Ngunit anuman ang kanilang alas, kailangan kong ganap na ayusin ang aming mga utang. Naiintindihan ko po. Juan Juan, ito ang kabayaran ni Papa para sa iyo. Bukas, sasama ka kay Papa sa Heavenly Kings Banquet. Gusto ni Papa na ipahayag sa harap ng lahat. Ipahayag na ang ating Juan Juan ang pinakamakinang na little princess ng Bijan sa buong mundo. ang batang ito ay sa wakas nakaranas ng ginhawa pagkatapos ng matinding paghihirap. Alam ko na ang isang mabait na bata tulad ni Juan Juan ay hindi hahayaan ng Diyos na magdusa. Tama. Kapag gumatanda na, madaling mapuwing ang mata. Salamat, Papa. Walang anuman, Juan Juan. Dahil ikaw ang kinakamatalino at pinakamamahal na munting prinsesa ni Papa. Mahal na mahal ka ni Papa, palagi. Handa akong ibigay ang lahat para sa iyo. Papa, may hihilingin sana ako sa iyo? Seg. Juan Juan,
Sabihin mo lang ang anumang gusto mo, tutuparin ni Papa ang lahat. Gusto kong imbitahan sina Lolo Doktor, Tio Doktor, at Ate Nars na sumama sa Heavenly Kings Banquet. Magandang ideya, Juan Juan. Nararapat lang. Tio, salamat sa patuloy na pag-alaga sa akin at kay Juan Juan. At kay Dr. Wang, Nars Jiang, salamat sa inyo. Gusto ko kayong imbitahan na sumama sa Heavenly Kings Banquet. Ito, hindi yata tama. Tama, ang Heavenly Kings Banquet ay kung saan inimbitahan mo ang mga makapangyarihang tao ng Dragon Kingdom. Kami ay ordinaryong mamamayan lamang, baka makababa lang kami ng antas. Walang ganoon. Kung hindi kayo pupunta, ang Heavenly Kings Banquet ang magiging malungkot at walang ningning. Lolo Doktor, Tio Doktor, Ate Nars, sumama na lang kayo sa amin. Sinabi ni Juan Juan na babayaran niya kayo. Say. Kung gayon, ayusin agad ni Papa ang sasakyan. Dapat tayong kumasok ng marangal. Hayaan ang lahat ng taong tumulong sa amin na dumalo sa Heavenly Kings Banquet. Kian, anong nangyari sa'yo? Ngayon ay pupunta tayo sa Heavenly Kings Banquet. Isang napakalaking kaganapan. Bakit ka nakasimangot? Ma, hindi ako malungkot. Kasi kanina pa ako tumatawag sa kapatid ko, pero hindi niya sinasagot ang kahit isa. Iniisip ko, baka may nangyari sa kanya? Kiaotzi, ano ba yung sinasabi mo? Ang pamilya natin ngayon ay nakakuha ng pinakamarangal na imbitasyon sa Heavenly Kings Banquet. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang ating AA? Tama ka. Sa tingin ko, si AA ay nagmamaneho papunta sa Heavenly Kings Banquet at hindi niya masagot ang tawag. Kapag nakarating tayo doon, tiyak na makikita natin siya. Saj, Kiaotzi, tiyak na maraming makapangyarihang tao ang pupunta sa Heavenly Kings Banquet ngayon, di ba? syempre naman. Hindi lang ito ang engrandeng pagtitipon ng ating buong Dragon Kingdom, kundi ang lugar kung saan ito gaganapin. Ang Wanhua Hotel ay para lamang sa mga pinakamataas na uri ng mayaman. Ay, hindi ko akalain na darating ang araw na ang pamilya Kiao ay makakapunta sa ganitong engrandeng pagtitipon. Ara na rin kaming nanalo sa loto. Kiaotzi, AMM, ngayon sa Heavenly Kings Banquet, magpakumbaba ka at suyuin mo ang Young Master ng Bijan. Ang kinabukasan ng pamilya Kiao ay nakasalalay sa iyo. Nay, alam ko na. Huwag kang mag-alala. Hindi kaya manggulo ang walang kwentang iyon at ang pesteng iyon. Hindi sila maglalakas loob. Hindi natin masabi. Ang mga taong iyon ay mahirap at walang prinsipyo. Hindi natin alam kung anong gagawin nila. Hindi, tatawagan ko ang kapatid mo. Dapat niyang pigilan silang pumunta sa Heavenly Kings Banquet. Hello, sir. Dapat mong pigilan ang walang kwentang iyon at ang pesteng iyon. Hindi natin sila pwedeng papasukin sa Heavenly Kings Banquet at sirain ang malaking plano ng pamilya Kiao. Mga tagapagligtas, ipasok niyo muna si Juan Juan. Ipaparada ko ang sasakyan. Pagkatapos ay ayusin ko ang pinakamarangal na seremonya ng pagtanggap para sa inyo. Hindi ito maganda. Yung Master Ken, lubos na kaming nagpapasalamat na dinala nyo kami sa ganitong karangyang lugar. Hindi na namin kayo guguluhin pa. Ano ba ang gulo doon? Ito na ang desisyon. Juan Juan, makinig ka ha. Opo. Bakit kayo nandito? Tita, bakit ka nandito? Sweetie, sino ang tita mo? Huwag kang maingay. Bakit ka sumisigaw? Natakot mo ang bata. Ano kung tinakot ko siya? Gusto ko pa nga siyang paalisin. Tita, bakit mo kami pinapaalis? Bakit? Dahil ako ang manager ng Wanhua Hotel. Si Master Huang mismo ang nagtalaga sa akin para pangasiwaan ang mga iyay na dadalo sa piging ngayong gabi. Anong gayon? Lahat kami ay inimbitahan. Kung pipigilan mo kami, kaya mo bang panagutan ang malaking responsibilidad na ito? Kayo, mga ordinaryong tao, mga nasa ibaba, karapat-dapat ba kayong imbitahan? Inakala niyo ba na ang Heavenly Kings Banquet ay parang simpleng handaan lang sa baryo? Kiao Tsuer, ang sama ng sinasabi mo. Sige na, kilala ko kayo. Gusto ninyong pumasok para makipagkaibigan sa mga mayayaman at umangat sa buhay. Tumingin kayo sa salamin. Karapat-dapat ba kayo? Paalisin niyo na sila. Huwag ninyong sirain ang mood ng ibang mga yay. Ikaw, sobra ka na. Tita, wala ka bang pinagkaiba kay mama at tito? Tama ka. Kaming pamilya, ganyan talaga kami kamaterialistiko. Ang ete ko ay mapalad, nakuha niya ang pabor ng Young Master ng Beijing. Kahit si Master Huang ng Jiangkeng ay nagbibigay galang sa kanya. At ako rin, umangat ang buhay ko. Ako, si Kiao Tsuer ay nasa posisyon na hindi ninyo maabot. Ang tanging magagawa ninyo ay tignan ako mula sa malayo. Mas mataas ang posisyon ng tatay ko kasa sa iyo. Hindi magiging mayabang ang tatay ko tulad mo. Hindi rin magiging mapagmataas ang tatay ko tulad mo. Ang tatay mong walang kwenta, may posisyon pa? Sweetie. Tita, pwede mo akong pagsabihan, pero huwag mo akong pagsabihan tungkol sa aking ama. Mas magaling siya kasa sa iyo at ito ang patunay. Hindi ba't ito ang imbitasyon ng ete ko?
Gayon alam mo na kung gaano kagaling ang aking ama, di ba? Ginang Kiyaw, may oras ka pa para yumuko at huminging tawad. Gusto mong himingi ako ng tawad sa inyo? Asa ka pa, Kite Litleon. Alam ko na basura ka. Sa murang edad, naglakas loob kang magnakaw ng gamit ng sarili mong ina. Hindi ako. Ang ganitong Supreme Invitation ay para lamang sa pinakamahalagang bisita sa Heavenly Kings Banquet. Ang ete ko lang ang mayroon. Kung hindi mo ninakaw, saan mo nakuha? Sinabi ko na ibinigay itong aking ama. Ang tatay mong walang kwenta. Kung nakakuha ang tatay mo ng ganitong imbitasyon, hindi sana siya hihiwalayan ng ete ko. Ang ete mo ang walang mata. Walang galang. May tao ba diyan? Ang maliit na ito ay nagnakaw ng imbitasyon ng ete ko. Baliin ang kanyang mga binti at itapon siya sa labas. Hayop ka. Tita kang batang ito. Paano mo nasabi ang ganyang bagay? Sino ang tita niya? Hiwalay na ang ete ko at ang tatay niya. Sa paningin ko ngayon, isa lang siyang magnanakaw na may masamang ugali. Huwag mong sabihing babaliin ko ang kanyang mga binti, papatayin ko pa nga siya. Sino ang paatayin mo? Daddy, si tita, masyado siyang mapang-api. Alam ni Daddy. Kaya si Daddy ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Chen Fan, na-aksidente ka, hindi pa ba gumagaling ang utak mo? Ano ba ang posisyon ko at ano ang posisyon mo? Ikaw ang magtuturo sa akin ng leksyon? Sige, turuan mo akong leksyon. Kung may lakas kang loob, sige, saktan mo ako. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang kahibangang hiling. Naglakas loob kang saktan ako? Nakapagata ka. Hindi ba ikaw ang nagsabi na saktan kita? Bakit kayo nakatunganga? Sige, ate. Manager Kiao, narinig ko na 2 Supreme Gold Invitation ang ipinamahagi para sa Heavenly Kings Banquet na ito. Baka. Impossible. Ang imbitasyong ito ay espesyal na ibinigay ng Young Master ng Beijing sa ete ko. Magnanakaw lang siya. Sir, ako at si Mama ay nasa IAI Special End na at handa nang pumasok sa hotel. Kung tapos ka na sa ginagawa mo, bilisan mo at sumama ka sa amin. Ano ang nangyayari dito? Nakapasok na si Mama at ete. Kung gayon, hindi ba ibig sabihin hindi nawala ang imbitasyon na hawak nila? Ngayon, naiintindihan mo na ba? Ikaw talaga. Hello, sir. May isa pa akong sasabihin sa'yo. Kailangan mong pigilan ang walang kwentang iyon at ang pesteng iyon na makapasok. Huwag mong hayaang guluhin niya ang malaking plano ng pamilya Kiao na umasenso. Naintindihan ko, matitiyakin kong matatapos ang misyon. Mabuti. Chen Fan, halos maloko mo na ako. Huwag ka nang magpanggap. Nakita ko na ang tunay mong kulay. Peke ang imbitasyong ito, di ba? Kung hindi, bakit ako papipigilin ni Mama? Posible bang ang lahat ng ito ay dahil sa katangahan ng nanay mo? Nangahas kang insultuhin ang nanay ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Sige, kumilos kayo. Inutusan ako ni Mama na pigilan sila. Siya ang magiging bayanan ng Young Master ng Beijing. Nangahas kayong hindi sumunod sa kanya? Papa, Hindi alam ang kamatayan. Ikaw ang hindi nakakaalam ng kamatayan. Kumilos kayo. Manager, hindi ba't iyan ang pinakamataas na manager ng Wanhua Hotel? Sir, nandito ka rin pala. Tamang-tama, sabay tayong sasalubong sa mga Walang iyay dito. Ang mga probinsyano lang na ito ang nandito. Ano ang sinabi mo? Pasensya na po, manager, hindi ko po nagawa ng maayos ang trabaho ko. Hinayaan ko po silang makaistorbo sa mga iyay na papasok. Palalayasin ko na po sila ngayon. Palayasin? Ngayon, ikaw ang palalayasin ko. Bakit po, manager? Pakiusap, Young Miss Wanhuan, umupo na po kayo. Pakiusap mga mahal na bisita, umupo na po kayo. Manager, silang mga iyay, imposible. Sinabi ko na sa inyo, ang pagpasok natin ay may pinakamataas na pagtangga. Ibig mong sabihin, ikaw ang nag-ayos ng lahat ng ito? Imposible. Talagang imposible. Mga mahal na bisita, lubos po akong humihingi ng paumanhin. Para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan at paghihirap ninyo. Huwag po kayong mag-alala, pagkatapos ng gabing ito, bibigyan ko kayo ng sagot. Paano nangyari ito? Ang chief manager ng Wanhua Hotel, nagpakitang labis na paggalang kay Chen Fan. Nakakuha ba siya ng pangalawang Supreme Gold Invitation? Ano ba talaga ang kanyang pagkatao? Dumating na ang tamang oras. Pakiusap mga mahal na bisita, umupo na po kayo. Bobby, umupo na tayo. Managers? Wiaozi, napakaganda mo talaga ngayon. Halika, magtuwas tayo sa iyo. Miss Yin, nagbibiro ka naman.
Kiaotsi, nagpapakumbaba ka lang. Sa tingin ko, si Kin, hindi ka labisan na tawagin kang isang napakagandang dilag. Sobra-sobra naman ang papuri ninyo. Lahat ng mayayaman dito ay nagpapalakas sa aking manugang. Sa wakas, narating na ng pamilya Kiao ang tuktok ng tagumpay. Lola, Lintik, bakit pa rin dumating ang pesteng ito? Bakit hindi siya napigilan ni Tsuer? Lola, Ano ang sinasabi ng batang yan? Lola, Si Kiaosi ay ang babaeng personal na piniling niyong Master Bijian. Paano siya magkakaroon nga na? Ibig sabihin, Sino ang lola mo? Huwag kang magulo. Bata, hindi mo pwedeng basta-basta sabihin ang ganyang bagay. Mama, ano ang sinasabi mo? Ito nga ang anak ni Kiaotsi. Ano? Ano ba talaga ang nangyayari? Alam kayang yung Master Bijian na may anak si Wu Yaozi? Bata, sabihin mo sa lahat, sino ang nagturo sa iyo na sabihin ang mga bagay na iyan? Mama, masakit. Kiaosi. Ina ka pa ba? Ang pilitin ng sarili mong anak sa harap ng maraming tao, nagawa mo pa rin iyan. Nagsisinungaling ka. Ako, si Kiaoxi, ay nanatiling malinis para sa iyong master. Paano ako magkakaroon ng anak? Ikaw na may masamang intensyon, bakit hindi ka pa umalis agad? Talaga, nakakita na ako ng mga walang hiya, pero ikaw ang pinakawalang hiya sa lahat. Kiaotsi, wala kang kwentang ina. Mama, kahit ayaw mo na kay Juan, huwag mo naman akong itakwil. Ikakasal na ako sa iyong master ng Bijian at taakyat na sa tuktok ng buhay ko. Hindi ko hahayaang sirain niya ang maganda kong buhay. Juan. Kiaotsi, nababaliw ka na ba? Sinaktan mo ang sarili mong anak. Sabi ko hindi ko siya kilala. Wala akong ganyang anak. Mama, mas mababa pa ba talaga ang tingin mo kay Juan kaysa sa damo? Bata, sabi ko na nga, hindi kita kilala. Sa tingin ko, kayong mag-ama ay nagpapanggap lang ngayon, tama? Papa, wala na ba talagang mama si Juan? Hindi, Juan. Ayos lang. Ang ganyang ina, mas mabuti pang wala. Mula ngayon, doblehin pa ni Papa ang pagmamahal sa iyo, para maging pinakamasayang little princess si Juan sa buong mundo. Little princess. Naintindihan ko na. Gusto mong dungisan ang reputasyon ko. Alang umangat ang anak mo, ano? Mga ginoo at ginang. Ako, si Kiaoxi, ay pinaborang niyang Master ng Bijian. Alam kong marami ang naiinggit sa akin, hayagan man o patago. Siguradong ang mag-ama na ito ay isa sa kanila. Tama na. Kiaosi. Sa simula, naisip ko, dahil ikaw ang ina ni Juan, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pero hindi ko inakala na wala ka na talagang pag-asa. Wala ka ng pag-asa. Nangahas kang murahin ako? Sa loob ng maraming taon, pinayagan kitang gawin ang lahat ng gusto mo at hindi ako nagsalita ng masama. Ngunit ano ang kapalit? Ang pagtalikod mo, ang pagkataksil mo, at ang pagtalikod mo sa sarili mong anak na lumalabag sa lahat ng moralidad. Totoo ba yan? Si Miss Kiao, nagawa niya talaga ang ganoong bagay. Paano naman ang isang kasing sama niya? Magugustuhan siyang yung Master ng Bijian? Impossible. Malinaw na sinisiraan lang ako ang taong ito. Tama. Ang anak ko ay malinis at walang bahid dungis. Hindi kayo dapat maniwala sa mga tsismis. Tingnan ninyo ang mag-ama na ito. At tingnan ninyo ang mga kasama niya. Mga basura sila mula sa ilalim ng lipunan. Mapagkakatiwalaan ba ang sinasabi nila? Totoo nga ang sinasabi mo. Sa tingin ko, ang grupong ito ay hindi rin mukhang mga mayayaman. Malamang, nagpapanggap lang sila para makakuha ng atensyon. Sa lipunan ngayon, talagang mayroong lahat ng uri ng tao. Nangahas pa silang magpanggap na asawa ng iyong Master ng Bijian. Talaga, hindi nila alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Ay, sa tingin ko, mas mabuting itapon na lang ang grupong ito ang mga basura mula sa ilalim ng lipunan. Tama, para hindi na nila madumihan ang hangin dito. Tama. Chen Fan, akala mo ba dahil nagdala kang isang grupo ng mga basura, masisira mo ang magandang kapalaran ko? Hindi mo ba tinitingnan ang mga mayayaman dito? Sino sa kanila ang maniniwala sa iyo? Ano ang pakialam ko kung maniniwala sila o hindi? Ikaw naman. Mula kanina hanggang ngayon, naghahanap ka ng gulo. Naghahanap ng gulo? Sino ba talaga ang naghahanap ng gulo?
Sa tingin mo ba hindi kita kayang patigilin dito? Ngayon, takot ka na, di ba? Ako, si Kiaoxi, bilang may hawak ng Supreme Gold Invitation, ay nag-utos ang mag-ama na ito, kasama ang kanilang mga kasabwat, ay sadyang naninira at sumisira sa reputasyon ni Young Master at hindi sila mapapatawad. Ano pa ang hinihintay ninyo? Hulihin na siya! Pinaninindigan ko sa ngalan ng Wanhua Hotel na ang Supreme Gold Invitation na ito ay tunay at walang duda. Impossible! Naku, ang laking balita. Kakaamin lang General Manager na ang Supreme Gold Invitation sa kabilang panig ay tunay. Kung gayon, nakapagtataka. Mayroon din silang Supreme Gold Invitation. At mayroon din dito. Hindi ba tabla lang ito? Hindi tabla. Kung mayroon din silang Supreme Gold Invitation, ibig sabihin hindi sila ordinaryong tao. Hindi malamang na nagpapanggap lang sila. Impossible! Ikaw. General Manager, binayaran ka siguro ang taong ito, di ba? Tama. Siguradong ganoon nga. Kung hindi, paano makakagawa ng ganitong uri ng gintong imbitasyon ang isang taong nasa ilalim? Ikaw pala ang tumutulong sa kanya ng palihim. Hindi niyo dapat sabihin ang ganyang mga bagay kayong dalawa. Ang Heavenly Kings Banquet ay isang napakahalagang okasyon. Paano ko magagawa ang ganoong bagay? Hindi ako naniniwala. Ang pinaniniwalaan ko lang ay ang kay Pamilya Huang. Ang gintong imbitasyon na ito ay personal na ibinigay sa akin ni Pamilya Huang. Bukod pa rito, kamag-anak pa namin siya sa malayo, sa Pamilya Kiao. Siya lang ang pinaniniwalaan ko. Tama ang sinabi ni Kiaozi. Tito, sa wakas dumating ka na. May nagtatangkang magplano ditong ayon at sinisiraan ako. Ano? May ganoon. Kiaozi, huwag kang mag-alala. Lubos akong naniniwala sa iyo, tito mo. Bilang isang general manager, binabaluktot mo ang katotohanan at hindi mo alam kung sino ang tapat at traidor. Gusto mo pa bang maging general manager? Chen Fan, huwag mong isipin na dahil nakipagsabuatan ka sa general manager na ito, kaya mo nang baligtarin ang lahat. Huwag mong kalimutan, ang Wanhua Hotel na ito ay pag-aari ng Pamilya Huang. Walang sinuman ang makakasalungat sa pinuno ng Pamilya Huang. Pinuno ng Pamilya Huang, ang pagbaluktot sa katotohanan at hindi pagkilala sa tapat at traidor ay dapat na tumutukoy sa mga taong tulad mo, hindi ba? Kawalang-galang. Paano ka makipag-usap sa aming pinuno ng pamilya? Ang makipag-usat sa akin ay isa ng malaking karangalan para sa kanya. Ano ang sinabi mo? Baliw na, talagang baliw na. Ang yabang ng binatilyong ito, nangahas na gumawa ng gulo sa aking Heavenly Kings Banquet. Sayang, pero hindi ako nadadala sa ganyan. Mga gwardiya, pinuno ng pamilya, ano po ang ipag-utos ninyo? Papa? Wanhuan, huwag kang matakot. Kung maglakas loob silang gumalaw, patay sila. Nakakatawa talaga. Sa ganitong sitwasyon, nagpapangap ka pa ring matapang. Tito, itapon na po natin ang mga taong ito. Nakakainis tingnan. Ma'am, walang problema. Pinuno ng pamilya, huwag po. Ang Supreme Gold Invitation na ito ay totoo. Sila po talaga ang pinakamahalagang bisita. Kalokohan. Ang gold card ni Kiaozi. Ako mismo ang nagbigay. Hindi ko ba alam ang totoo? Ano ang alam mo? Wanhuan. Idilat ninyo ang mga mata ninyong parang aso. Tingnan ninyo ng mabuti, ito. Ito ba ay totoo o fake? Sarge, ang sa iyo ay talagang iba sa akin. Ang sa iyo ay peke. Papa, ano po ang nangyayari? Wanhuan, dahil sa Supreme Gold Invitation na ito ay espesyal na inihanda ni Papa para sa iyo. Iisa lang ito. Dahil ngayong gabi, ikaw ang pinakamakinang na little princess sa buong mundo. Tingnan mo, may buton dito. Pindutin mo. Chen Fan, ano na naman ang pakulo mo? Anak, nagpapalipas lang siya ng oras. Palayasin mo na siya. Nga po, Tito. Palayasin na po natin siya. Dumating na ang regalong Bijan. Ito, alam ko. Narinig ko na ito raw ay personal na inihandang Young Master ng Bijan. Ang Supreme Black Gold Card, magagamit sa buong mundo, walang limitasyong halaga, malayang gamitin, sumisimbolo sa kayamanan. Ang Bijan Dragon Star Token, ang sinumang may hawak nito ay makapag-utos sa Bijan. Walang sinumang maglalakas loob na sumuway, sumisimbolo sa kapangyarihan. Isang cloud-piercing arrow, natatangi, kayang tawagin ang mga elite at higante mula sa lahat ng industriya sa buong bansa. Maraming koneksyon, sumisimbolo sa impluensya. Kayamanan, kapangyarihan, impluensya. Naku, ang Young Master ng Beijing ay gumastos ng malaki. Kiaozi, tingnan mo, gaano ka kamahal ng Young Master ng Bijan. Ang pamilya natin ay talagang angat na.
Ang pagpapabor niyang master ay labis, hindi ko po ito karapat-dapat. Pakiusap, sabihin niyo po sa iyong master na ako, si Kiaoxi, ay hindi isang babaeng mahilig sa karangyaan. Ang makapaglingkod sa kanya sa buhay na ito ay ang pinakamalaking biyaya na para sa akin. Tungkol naman sa mga handog na ito, pakiusap ibalik na lang po. Kiaozi, bakit ayaw mo sa ganito kalaking regalo? Ma, huwag ka nang makialam. Ginagawa ko ito para magpakumbaba. Sa ganitong paraan, mas mamahalin akong iyong master. Mabuti. Karapat dapat ka talagang anak ko. Hawak na hawak mo ang iyong master ng bigyan. Ang napakalaking kayamanan ay darating na sa ating pamilya. Ito ba ay? Hindi niyo na po kailangan akong subukan. Pakiusap, ibalik na lang po ang mga handog na ito. Kiaozi, huwag ka nang magpaka-plastic. Para namang sa iyo ipinadala ang mga handog na ito. Sino ba yung nagsasalita? Ang inggit naman ng boses. Ayoko talaga ng makaregalong yan, pero kahit ayoko, hindi ibig sabihin na pwedeng angkinin ng iba. Mga Ginoo at Ginang, sa tingin nyo, kung hindi sa akin ang regalong ito, kanino pa kaya? Sino pa sa inyo ang karapat dapat tumanggap ng ganitong napakalaking kayamanan? Tama ka, Binibining Kiao. Ikaw lang naman ang kaapat dapat sa ganitong pagtrato dito. Binibining Kiao, sabihin mo lang at palalayasin ko agad ang mga basura mula sa lipunan na yan. Nakita nyo? Ako ang pinipiling lahat. Pinipili ng lahat. Sabihin mo sa kanya, para kanino ba talaga ang mga regalong ito? Hindi ka ba titigil? Nandito na ang mga regalo. Kung hindi sa anak ko, kanino pa? Nagmamayabang ka pa rin diyan. Aumanhin, pakiusap, padaan po. Sa utos ng iyong master, ang lahat ng kayamanan at kapangyarihan ay para kay iyong Miss Juan Juan. Impossible. Nagkamali ba kayo? Ang mga regalong ito, para sa akin yan. Tama, may mali rito. Paano naman magbibigay ng ganoong kalaking regalo ang bigyan yung master sa isang peste na tulad niya? Walang galang. Si iyong Miss Juan Juan ang pinakamahalagang bisita ngayong gabi. Paano mo siya sisiraan? Inakamahalaga. Ako ang may hawak ng Supreme Gold Invitation na ito. Ako ang pinakamahalagang bisita ngayong gabi. Ano siya magiging mas mahalaga kaysa sa akin? Maliban kung... Chen Fan, anong klaseng paraan ba ang ginamit mo? Kiaozi, alam mo ba kung ano ang hitsura mo ngayon? Para kang isang napakalaking biro. Ikaw. Naku, ang bilis magbago ng sitwasyon. Hindi ko inakala na ang regalong ito ay paapala sa bata. Ay naku, Kiaozi, ngayon ay talagang naging isang payaso ka na. Sa huli, ang regalong ito ay hindi pala para sa iyo. Wala pa akong nakitang ganoon kamayabang. Sinasabi pang ayaw niya ng regalo, ayaw ng handog, AMEF. Nakakatawa talaga. Ito ay ang napakalaking kayamanan ng pamilya Kiao. Malinaw na sa pamilya Kiao yon. Ay naku, tama na, sa oras na ito, sa inyo pa rin kayo ng sa inyo. May kinalaman ba ang regalong ito sa inyo? Sandali, kung ganoon, totoo ang lahat ng sinabi ng lalaking ito kanina? Ginawa niya nga ang kanyang anak na pinakamakinang na prinsesa sa mundong ito. Ang taong ito, ano ba talaga ang kanyang pagkatao? Salamat, Papa. Basta nagustuhan mo, mahal. Ay, teka. Parang narinig ko kanina na ipapatapon ninyo kami. Ako, hindi pa ba kayo alis? Opo. Pinuno ng pamilya. Matagal ko nang sinabi sa'yo na sila ang pinakamahalagang bisita, pero ayaw mong makinig, ayan tuloy. Ay, ang tanga ko. Ang Supreme Gold Invitation ay malinaw na tunay at makakaakit ng kayamanan, kapangyarihan, at napakalaking regalo. Bakit hindi ko iyon nakita? Impossible. May problema dito. Tama, may problema nga. Swear, ano ang alam mo? Bilisan mo. Sa madaling salita, totoo ang gold invitation na hawak ng ete ko. Ang gold invitation na hawak ninyo ay totoo rin, Kung gayon, ikaw pala ang unang nakaintindi. Opo, naintindihan ko na. Sir, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Bilisan mo at ipaliwanag ng detalyado. Ete, masyado kang nakatuon sa sitwasyon kaya nawawalan ka ng pag-isip. Ang peste na ito ay nakakuha ng gold invitation dahil sa iyo, Ete. Papa, ano po ang sinasabi ni Tita? Hindi po ba ikaw ang nagbigay ng gold invitation na ito kay Juan Juan? Siya ang nagbigay sa iyo? Huwag mo akong lokohin. Ito ay dahil sa iyong master ng Beijian na dahil sa pagmamahal niya sa iyo. Kaya pati ang anak ng ete ko ay binigyan din ng pabor. Naintindihan ko na. Alam na pala ng iyong master ng Beijian na may anak ka. Kiaozi, pero hindi niya ito ininda. Sa halip, dahil sa pagmamahal niya sa iyo, binigyan niya rin ng pabor ang peste na ito. Kaya pala,
Ngayon, naiintindihan na. Diyos ko! Hindi ko akalain na ang young master ng Bijan ay may ganoong kalawak na puso. Hindi! Siguradong mahal na mahal niya ako. Kapag mahal mo ang isang tao, tatanggapin mo ang lahat sa kanya. Kahit ang peste na ito ay kasama sa pabor. Hindi ko talaga inasahan. Ako na pala ang pinakamasayang babae sa mundong ito. Mas gugustuhin pa ni Mama na maniwala sa ganitong kalokohan kaysa isipin na may malaking connection si Papa. Ano ba talaga ang tingin niya kay Papa sa puso niya? Dati, akala ko masama ka lang. Pero hindi ko inasahan na ganoon ka rin pala katanga. Ako ang tanga. Ikaw ang pinakatanga. Akala ko nahawakan ko ang kahinaan ko, pero hindi pala pinapansin ni young master ng Bijan. At ikaw, maliit na peste, naglakas loob kang kalabanin ang sarili mong ina. Ngayon nakita mo na, di ba? Lahat ng meron ka ay bigay ko sa'yo. Ano ang ipinaglalaban mo sa akin? Kunin mo yan. Mama, Lola, hindi po kayo gustong kalabanin ni Juan Juan. Gusto lang po ni Juan Juan na magbago kayo. Magbago? Bumalik para makasama kayong mag-ama na mahirap? Sasabihin ko sa'yo, sawa na ako. Ako ngayon ang pinakamamahal na babaeng young master ng Bijan, tinatanggap ang paggalang at paghangang lahat. Gusto mo pa akong bumalik sa'yo para mamuhay ng mahirap? Managinip ka! Mama, Tama na, Juan Juan. Ang babaeng ito ay bulag na sa kasakiman. Wala ng pag-asa. Sa tingin ko, kayo ang walang pag-asa. Malinaw na ang lahat ngayon. Hindi ka ba luluhod at hihingi ng tawad sa akin? Ikaw, maliit na peste. Naglakas loob kang suwayin ang sarili mong ina. Lumuhod ka na. Ma, aba, hanggang ngayon, ikaw na walang kwenta. Naglakas loob ka pa ring lumaban, anak? Atayin mo siya, Chen Fan! Gusto ko sanang bigyan ka ang pagkakataon ngayon, pero hindi ko inaasahan na hinahanap mo ang sarili mong kamatayan. Sino ba talaga ang naghahanap ng sariling kamatayan? Tito, sa puntong ito, malinaw na ang lahat. Ayoko namang personal na ayusin ang aking dating asawa at ang maliit na pesting ito. Ang natitirang bagay ay ipaubaya ko na sa'yo. Sage, Tama na. Dapat nang matapos ang kalokohang ito. Juan Juan. Sasabihin ko sa inyo, ako ang young master ng Bijan. Sino sa inyo ang maglalakas loob na gumawa ng gulo? Ano ang sinasabi mo? Ikaw na walang kwenta. Nabaliw ka na ba? Baliw ka na talaga. Sino raw ang sabi mo? Bingi ba kayong dalawa o tanga? Hindi pa ba sapat ang sinabi ko? Ako, si Chen Fan, ang young master ng Bijan. Impossible! Paano ka magiging young master? Ikaw na walang kwenta? Kalokohan! Ikaw na walang kwenta. Ang lakas ng loob mong sabihin yan. hindi nagsisinungaling si Papa. Si MR Chen ay young master nga ng Beijing. Kayo ang walang alam. Ang masamang gawa ay hindi dapat mabuhay. Ang mga taong ito ay nababaliw na yata. Ang magpanggap na yung master ng Bijian ay isang malaking kasalanan. Paano sila naglakas loob? Chen Fan, hindi ko inakala na para makaganti sa akin, magsasabi kang ganyang kalaking kasinungalingan. Ang kasinungalingang ito ay puno ng butas. Anong butas? Kailangan pa bang sabihin? Kung ikaw talaga ang young master, galit na galit ka sa akin, paano mo pa ako bibigyan ng imbitasyon? Hindi mo may paliwanag ang puntong ito. Tama. Paano mo ipapaliwanag ang ganyang pagkakasalungatan? Ang walang kwentang yan, hindi man lang marunong magsinungaling. Chen Fan, ikaw na walang kwenta. Naglakas loob ka pang magpanggap na young master ng Beijing? Tama ang sinabi mo sa isang ito. Nagkamali nga ako. Ang pagkakamali ay ang paggingin ko sa iyo, isang ahas na babae, bilang isang mabuting asawa at ina. Kaya ngayon, kailangan kong itama ang pagkakamaling ito. Hello, ipasa ang aking utos. Lahat ng benepisyo na ibinigay kay Kiao si ay bawiin. At ang pamilya Kiao ay tuluyang i-blacklist. Bawiin ang mga benepisyo. Ay blacklist ako? Ika lang? Chen Fan, sabi mo wala kang ibang alam gawin, pero ang galing mo namang umarte. Talaga bang iniisip mong ikaw ang young master ng Beijing? Alam ko, ang walang kwentang ito ay gumagawa lang ng gulo para hindi ka magustuhan ng young master ng Beijing. Ang sama talaga ng ugali mo. Ah, alam ko na. Kaya pala ang lalaking ito ay kapit na kapit pa rin dahil pala may masama siyang intensyon. Ito talaga ang pinakamababang uring basura. Walang hiya talaga. Chen Fan, pinagsisisihan ko talaga na nabulag ako noon at pinakasalan ang isang hamak na tulad mo. Hindi po ganyan, Mama. Si Papa po ay talagang makapangyarihan. Huwag niyo na po sang kalabanin. Manahimik ka, maliit na peste. Anak. Ayos ka lang ba? Kiao si, nababaliw ka na ba?
Siya ang sarili mong anak. Paano mo nagawa yan? Ano kung sarili kong anak? Wala siyang naidulot na kahit kaunting benepisyo sa akin. Sa halip, puro gulo lang ang dala niya sa akin. Kung hindi lang siya nagustuhan niyang master, matagal ko na siyang itinapon. Mabuti. Napakabuti. Anak, ang sinabi mo ay nagpaalala sa akin. Kahit na hindi naman siguro babaliwalain ng young master ang maliit na pesteng ito, at magiging mapagpasensya siya sa iyo, kailangan pa rin nating maging maingat. Nga, ete. Ang young master ng Beijian, binibigyan tayo ng mukha kaya dapat nating panatilihin. So, ang ibig niyong sabihin? Ang ibig naming sabihin, putulin mo na agad ang relasyon mo sa maliit na pesteng ito, para hindi magkaroon ng sama ng loob ang young master ng Beijian sa huli. Ano? Magaling. Binigyan niyo ako ng magandang ideya. Kung hiwalay ako sa kanila ngayon, hindi na nila ako pabigat sa hinaharap. Mama, bakit ganyan pa rin ang iniisip mo hanggang gayon? Mali ba ang iniisip ko? Ilan ba kayo ang tatay mo hindi naging pabigat sa akin? Ang tatay mo, isang pulubi. Walang kwentang tao. Ikaw, maliit na peste, pareho kayong tatay mo. Ngayon, anong karapatan niyo pang kumapit sa akin? Hindi kayo karapat-dapat. Papa, bakit naging ganito ang pamilya natin? Bakit ayaw pa rin umamin ni Mama sa kanyang pagkakamali? Ayos lang. Juan, ang babaeng iyon, bulag siya. Hindi niya alam mahalin ang isang kayamanan. Pero ang papa, hindi magiging ganoon. Ang papa ay laging nasa tabi ni Juan. Laging mamahalin ka. Laging ibigin ka. Juan, maniwala ka kay Papa. Tama na. Anong oras na ba? Huwag na kayong magdrama na mag-ama sa harap ko. Putulin na natin ang relasyon tapos umalis na kayo. Mabuti, Mama, hindi, Tita, Juan, tutuparin ko ang gusto mo, putulin na natin ang relasyon. Sana hindi ka magsisi. AMEA, magsisi? Anong pagsisisihan ko? Ang tatay mong puro kasinungalingan? Kayo ng tatay mo, mag-isip-isip kayo kung saang tulay kayo matutulog ngayong gabi. Tama na, anak, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa kanila. Baka dumating na ang young master ng Beijian anumang oras. Hindi ba nakakahiya kung mananatili sila rito? Tito, salamat po. Walang problema. Matagal ko nang ayaw sa mga pesteng iyon. Ngayon na mismo. Ano? Tito, anong nangyari sa'yo? Tito, huwag kang tulala diyan. Palayasin mo agad ang mga ligaw na asong yan. Nga, may mas mahalaga pa ba kaysa sa ate ngayon? Dapat alam mo kung ano ang mas importante. Manahimik kayong lahat. Huwag mo kaming sigawan. Anong nangyari? Ako, si Huang, na laging nanghuhuli ng gansa, ay natuklaw ng gansa. Natalo ako. Nabulag ako. May tao ba diyan? Tito, anong ginagawa mo? Tito, ang ete ay ang pinakamamahal ng young master ng Beijian. Hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo? Takot. Matatakot pa ba ako sa inyo? Sasabihin ko sa inyo, nakatanggap na ako ng abiso. Kinansela na ang inyong karapatang dumalo sa Heavenly Kings Banquet. At kayo ay ipagbabawal sa buong Jiangcheng. Medyo mabagal pa rin ang pagiging epektibo. Chen, dati ay hindi ko kayo nakilala. Maraming salamat sa pagpapaumanhin. Kayo pala ang dakilang tao. Hindi mo pa rin lubos na naiintindihan. Sige, ayusin mo na ang mga taong ito. Chen, huwag kang mag-alala. Kahit hindi mo sabihin, dahil sa ginawa ng mga taong ito sa akin, kailangan kong isakripisyo ang aking pamilya para sa katarungan. Impossible. Alagang imposible. Tito, may misinterpretasyon siguro. Paano makakansela ang karapatan ni Kian? Siya ang pinakamamahal na babae ng young master ng Beijian. Nga, Tito, hintayin mo pa ang nilalaman. Hintay ng tay. Ngayon, itapon nyo na agad ang lahat ng tao sa labas. Hindi. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Tatay, Lolo Kiao. Tatay, Kiao, nasaan ka na? Nasaan ka na sa mga nakaraang taon? Kung hindi ka pa dumating, kami ng mga anak ko ay baka nabuli na hanggang mamatay. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang hiya ka. Ikaw pa ang tiyuhin ni Kiaotsi, pero tinutulungan mo ang iba na apihin siya. Second Protector, nagkamali ako. Patawarin niyo po ako. Second Protector ng Beijian. Naku po, ito ay isang makapangyarihang tao sa Beijian. Kiao, kailan ka pa naging Second Protector? Ang galing mo talaga. Second Protector. Ang posisyon at ranggo ay pangalawa lamang sa Great Protector at sa Young Master ng Beijian. Alagang makapangyarihan at nasa itaas ng lahat. Si Kiao Kanglong, pagkatapos ng 20 taon na pagkawala, nakamit ang ganitong tagumpay. Talagang malalim ang kanyang itinatago. Yemi, mahihirapan na ang batang ito ngayon. Ganoon pala. Ito pala ang huling alas ng pamilya Kiao ninyo. Hindi naman pala ganoon kagaling. Tay, huwag mo na munang intindihin si Jo. Siya yan, si Chen Fan. Kanina, hindi ko alam kung anong gimmick ang ginawa niya. May tinawagan siya, tapos sinabi niyang ipapasar niya ang pamilya Kiao namin. Chen Fan, tama. Narinig ko na ang tungkol sa iyo mula kay Kiaotsi. Ikaw na walang kwentang basura. Pinakasalan mo ang anak ko,
At iyon ay isang malaking karangalan para sa iyo. Naglakas loob ka pang apihin siya. Narinig ko na rin ang tungkol sa inyo, aking biyenan. Pero hindi ko inaasahan na nagkataon lang. Naging aso ka pala ng aking kauhan. Ano ang sinabi mo? Chen Fan, sumusobra ka na. Walang hiya. Siya ang second protector sa tabi ng Young Master. Makapangyarihan at iginagalang. Tinawag mo siyang aso. Chen Fan, gusto mong mamatay. Ngayon, walang makakapagligtas sa iyo. Kayo ang dapat mamatay. Ngayon din, lumuhod kayo at humingi ng tawad kay Juan Juan at sa akin. Baka may pag-asa pa ang pamilya Kiao ninyo. Chen Fan, nababaliw ka na ba? Nandito na ang tatay ko, gusto mo pa rin kaming paluhurin sa'yo? Dapat ikaw ang lumuhod at magbigay galang sa amin, hindi ba? Tama. Anong karapatan mo para maging mayabang sa amin dito? Ang tatay ko. Kayang-kaya kang durugin na parang langgam. Oh, talaga. Ito na ang huling kagakataon na ibibigay ko sa pamilya Kiao. Kung hindi pa kayo luluhod at hihingi ng tawad, hindi ko na ginagarantiya ang susunod na mangyayari. Aba, mukhang ang biyenan kong ito, matagal nang nawala sa bahay, kaya minamaliit na ng lahat. Sino ka ba sa tingin mo, para kausapin ako ng ganyan? Mukhang nakatadhana na ang pamilya Kiao na mapuksa. Gusto mong puksain ang pamilya Kiao? Hindi ka karapat-dapat. Huwang ding tiyan. Narito ako. Kalat ka rin siya palabas. Huwag mong alalahanin kung mabuhay o mamatay. Ito. Kinansela niya talaga ang ginintuang imbitasyon kanina. Ang kanyang pagkatao baka. Wala akong pakialam kung anong pagkatao niya. Hindi kaya, mas mataas pa siya sa akin, si Kiao, na isang second protector. Naiintindihan ko na. Hindi ito kasalanan ng iba. Kasalanan mo dahil wala kang paningin at kinalaban mo ang isang dakilang tao. Anong dakilang tao siya? Sabi ko, isa lang siyang asong tagapagbantay. Chen Fan, sumusobra ka na. Chen Fan, ang tigas talaga ng ulo mo. Kiao, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa kanya. Dali, hulihin mo siya. Para makaganti tayo ng husto. At pati na rin ang pesteng yan. Mga tao, Hulihin silang dalawa. dumating na ang Great Protector. Bakit nandito ang Great Protector? Kung nandito siya, paano natin siya mapapahirapan? Chen Fan, mamaya ka na namin ayusin. Great Protector. Kiao Kanglong, anong nangyayari? Hindi ba sinabi ko sa'yo na panatilihin ang kaayusan? Bakit magulo pa rin dito? Great Protector, hindi po sa hindi maganda ang pagganap ng inyong tauhan, pero may sadyang nanggugulo po. Great Protector, ang asawa ko, si Old Kiao, ay patuloy na nagpapanatili ng kaayusan. Kakataboy lang niya ng isang nanggugulo. May nangahas pa ring manggulo sa Heavenly Kings Banquet. Sino? Siya! Sino ang sinasabi ninyo? Tama po, Great Protector, siya po. Ang aming manugang ay isang walang kwenta. Nang makita niyang mahal ng Young Master si Kiao Tsi, gumawa siya ng gulo. Great Protector, ang taong ito ay hindi mapapatawad. Pakiusap, parusahan niyo po siya kaagad. Paru-parusahan siya. Alam niyo ba kung sino siya? Ano man ang kanyang pagkatao, huwag siyang manggulo sa Heavenly Kings Banquet. Great Protector, kung ayaw ninyong madumihan ang inyong mga kamay, ipaubayan niyo na lang sa akin. Lahat kami sa pamilya Kiao ay handang makipagtulungan sa inyo. Great Protector, ipaubayan niyo na lang po sa amin. Hindi ba talaga kayo takot mamatay? Great Protector, isa lang siyang walang kwenta. Kailangan pa ba siyang pagaksayahan ng panahon? Dakilang tagapagtanggol, ang pamilya Kiao namin ay tumutulong sa iyo, bakit mo ako sinasaktan? Para alalahanin mo ba ako? Hindi ba? Nga, dakilang tagapagtanggol, dapat may konsensya ang isang tao. Masyado ka namang mapang-api. Hanggang ngayon, hindi pa rin ninyo nakikita ang katotohanan. Alagang walang pag-asa ang inyong katangahan. Chen Fan, tumahimik ka! Walang kwenta. Wala kang karapatang magsalita rito. Gusto mo bang mamatay, bata? Sino ang gustong mamatay? Dakilang tagapagtanggol, ano ba talaga ang ginagawa mo? Malinaw na ang batang ito ang gumagawa ng gulo, bakit mo siya kinakampihan? Dakilang tagapagtanggol, paano mo ipapaliwanag ito sa batang Panginoon sa hinaharap? Ano? Anong klaseng ekspresyon yan? Hindi ba tama ang sinasabi ko? Ako na ngayon ang pinakamamahal na babae ng batang Panginoon. Huwag ka nang magsalita ng ganyan, nakakasuka. Sinaktan mo ako. Ano ngayon kung sinaktan kita? Iniisip mo pa ba na may natitira pa tayong pagmamahalan bilang mag-asawa? Serge, Chen Fan, ikaw ang nagtulak sa akin dito. Dakilang tagapagtanggol, nakita mo ba? Ang bastos na ito ay naglakas loob na sampalin ang babae ng batang Panginoon. Utusan mo siyang kalad ka rin palabas. Mama, alam mo ba ang sinasabi mo? Tumahimik ka! Matagal na kitang itinakwil. Anong sabi mo? Nabaliw na ba ang babaeng ito? Ang bata na lang ang huling koneksyon niya sa Young Master. Pero pinutol niya pa ang relasyon ng mag-ina. Great Protector Rongbing, ako, si Kiao Xi. Buong puso kong gusto maging babaeng Young Master, kaya natural lang naputulin ko ang relasyon ko sa aking dating asawa at anak at hindi na magkaroon ng anumang koneksyon.
Kaya ngayon, sa harap ng lahat ng naririto, pinutol ko na ang relasyon. Lahat ng naririto ay maaaring magpatunay para sa akin. Nga, ang pagmamahal ni Miss Kiao sa iyong master ng Bijian ay napakalalim. Great Protector, narinig niyo po ba? Narinig ko. Kailangan pa ba naming humingi ng tawad ang pamilya Kiao? Kailangan pa ba naming humingi ng tawad ang pamilya Kiao? Hindi na. Tama. Tama lang na palisin ang testing ito. Tingnan mo, ngayon, kinikilala na tayo ng Great Protector, ang pamilya Kiao. Chen Fan, gaano mo man pinagplanuhan, gayon, ang Great Protector ay nasa panig pa rin ng pamilya Kiao. Great Protector, sapat na ang salitang iyan mula sa inyo. Ipaubayan nyo na sa amin ang mga susunod na bagay, hindi namin kayo pahihirapan. Kaya, para lang makasama ang iyong master ng Bijian, handa kayong isakripisyo ang inyong sariling pamilya. Bakit? Kung ikaw at ang pesteng ito ay magiging puhunan para mapalapit ang pamilya Kiao sa iyong master ng Bijian, yan na ang pinakamalaking karangalan sa buhay mo. Mabuti, sige, gawin nyo na. Opo. Great Protector, Ano po ang ginagawa nyo? Tatay, matandang Kiao, tatay. Great Protector, hindi nyo po ba sinabi na hindi na kailangan humingi ng tawad? Hindi mo na kailangan humingi ng tawad dahil wala na kayong karapatang humingi ng tawad. Bakit, Great Protector? Maaari nyo po bang sabihin sa akin kung bakit? Sige, sasabihin ko sa iyo kung bakit. Li Longsheng, ipaliwanag mo sa kanila kung bakit sila mamamatay. Ang tagapagtanggol ng Bijian, Li Longsheng, ay bumabati sa iyong master. Ang lahat ng sundalo ng Bijian ay bumabati sa iyong master. Si Chen Fan pala ang young master ng Beijing. Siya nga talaga ang young master ng Bijian. Si Papa talaga ang iyong master ng Bijian. Tumayo na kayo. Salamat, young master. Hindi na ako ang young master ng Bijian. Alam ko na hindi ka talaga ang young master ng Bijian. Ngayon ikaw na mismo ang umamin. Ikaw na walang kwenta. Paano ka magiging young master ng Bijian? Great Protector, sigurado akong nagkamali ka lang. Tama, dumating na ang tamang oras. Malugod na inaanyayahan ang young master na umakyat sa trono ng Heavenly King. Impossible! Heavenly King? Paano ka magiging Heavenly King ng Bijian? Imposible, talagang imposible. Ano ang ginawa ng pamilya Kiao? Isang taong may ganitong kapangyarihan, pinalayas namin siya sa pamilya Kiao. Tapos na. Ang pamilya Kiao ay tuluyan ng tapos. Anak, bakit ka pa nakatunganga? Bilisan mo at magmakaawa ka sa Heavenly King. Mahal ko. Nagkamali ako, pakiusap patawarin mo ako, mahal ko. Anak, patawarin mo si Mama. Anak. Huwag mo kaming hawakan. Marumi ka. Honey, huwag mo naman akong sabihan ng ganyan. Kung sinabi mo lang sa akin ang iyong pagkatao noon pa, hindi ko sana gagawin sa iyo ang mga ito. Talaga. Pero hindi ba't matagal ko nang sinabi sa iyo ang totoo? Pero ikaw, ano ang ginawa mo? Nga, matagal na niyang sinabi sa akin ang totoo. Pero inakala ko lang na puro kalokohan ang sinasabi niya. Inakala ko na isa lang siyang impostor. Diyos ko! Ano ba ang nagawa ko? Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Ako ang asawa ng Heavenly King Bijian. Hindi ko pwedeng mawala ang posisyong ito. Honey, nagmamakaawa ako, patawarin mo ako, honey. Asawa ng Heavenly King. Hindi ka karapat-dapat. Huwag, honey. Honey, huwag kang maging ganyan kawalang puso. Juan, akinggan mo si Mama. Tulungan mo naman si Mama. Sige na? Kakalimutan na ni Juan ang kanyang mama. Si Papa na lang ang meron si Juan gayon. Juan, hindi ganoon. Juan, pakiusapan mo si Mama. Mula ngayon, ako, si Chen Fan, ang Heavenly King ng Bijian. Si Juan ang Little Princess ng Bijian. Kami ng aking anak ay mamumuhay ng marangal kasama ang Bijian. Pagbati sa Heavenly King. Pagbati sa Little Princess. Pagbati sa Heavenly King. Pagbati sa Little Princess. Papa, hindi naman siguro panaginip ito, di ba? Juan, hindi ito panaginip. Ipinangako ko sa iyo, gagawin kong ikaw ang pinakamarangal na Little Princess at pinakamasayang sanggol sa buong mundo. Tinupad ko ang aking pangako. Juan, tayo, mag-ama, ang magiging pinakamasayang pamilya. MMM. Ito. Papa, Maliit na peste, magyabang ka pa. Ako. Sage, suntukin mo. Hindi ba't napakalakas mo? Papa, ayos ka lang ba? Papa,
Maliit na peste, mas mabuting unahin mo ang sarili mo. Ito ang mangyayari sa sinumang magtatangkang kalabanin ang pamilya Hong. Hong, subukan mong galawin siya, bitawan mo ako. Papatayin kita at wala kang libingan. Ano ngayon? Sa harap mo mismo, kukunin ko ang kornea na mata ng anak mo, Papa. Maliit na peste, subukan mo. Bakit hindi ko susubukan? Ikaw at ang anak mo ay parang isda sa aking chopping board, Papa. Gagawin ko ang gusto ko, Papa. Chen Fan, hindi mo na naiintindihan. Papa ang sitwasyon mo ngayon. Bata, sisihin mo ang sarili mo sa panloloko sa pamilya Hong. Hindi maaring tapakan ang dignidad ng pamilya Hong. Patay na kayo. Walang makakapagligtas sa inyo. Talaga. Itaas niyo siya, Papa. Papa, Chen Fan, malapit na siyang mamatay, nagbabanta pa rin sa amin. Sige, hayaan mo siyang makita kung anong mangyayari sa kanyang anak. Dahil sa kanyang kamangmangan at kayabangan, bitawan mo ako. Ano pa ang hinihintay ninyo? Hindi pa ba ninyo kukunin agad yan? Ito ang sinasabing Supreme Gold Invitation. Ang iyong Master Bijan ay nagbigay pa ng Supreme Gold Invitation. Malinaw na malalim ang pagmamahal niya kay Binibining Kiao. Narinig nyo ba? Malalim ang pagmamahal sa akin ngayong Master Bijan. Kayo na may masamang intensyon, paano ninyo pa ako susulsulan? Totoong malalim ang pagmamahal. Kaso lang ang isang tapat na puso ay ibinigay lang sa aso. Pest, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Para siraan ang iyong Master Bijan. Mayabang na tao. Magwardya, ano pa ang hinihintay ninyo? Tignan natin kung sino ang mga ngahas. Mga mahal na bisita. Paumanhin. Halos nakalimutan ko ang bagay na ito. Pakikuha po, yang Miss Wan Juan. salamat po, Tito Great Protector. Walang anuman. Ano? So, Supreme Gold Invitation. Paano nangyari yan? Diyos ko, bakit may Supreme Gold Invitation din sila sa kabilang panig? Ano ba talaga ang nangyayari? Teka lang, hindi ba sila yung mga hamak na basura na sinasadya lang manggulo? Bakit may Supreme Gold Invitation din sila? May mali. Sobrang may mali. AMM, alam ko na. Nagaksaya kayong maraming oras para lang siraan ako. Eke pa ang Supreme Gold Invitation. Mukhang hindi sapat ang ilang buhay mo para rito. Tama. Ang Supreme Gold Invitation na, yan ay biyaya mula sa Bijan Young Master. Ang pagpeke niyan ay kawalang-galang sa Young Master. Kamatayan ng parusa. Pek, ang Supreme Gold Invitation na ito ay karangalan sa inyong mga kamay. Pero sa kamay ko, pek. Siyempre naman. Paano magkakaroon ng Gold Invitation ang isang basura mula sa pinakamababang uri ng lipunan? Pek yan, siyempre. Sabihin ninyo sa hangal na mag-ina na ito, ang Supreme Gold Invitation na ito, totoo ba o pek?